Dumating ang tawag bandang 7:30 ng gabi ng isang Martes. Binasag ang perpektong inaalaga ang katahimikan ng aming dining room sa Barrio de Salamanca sa Madrid. Tinatapos ko noon ang isang quarterly report para sa aking kumpanya. Ang asul na ilaw mula sa aking laptop ay tila isang malamig na isla sa gitna ng mainit na liwanag ng aming mamahaling bakarat na lampara. Nasa kaharap ko si Mateo. Iniiikot-ikot ang isang kopita ng alak na tempranilo, nagkukunwaring nagbabasa ng isang legal report. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi naman galit, kundi sadyang formal at episyente. Ito ang uri ng katahimikang namumuo, pagkatapos ng 8 taong pagsasama bilang mag-asawa, kung saan ang mga usapan tungkol sa asset allocation at kung sino ang mag-aasikaso sa mga kasosyo sa hapunan ay pumapalit na sa mga bulungan tungkol sa mga pangarap at mga baliw na ideya. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang magaspang na tunog sa ibabaw ng makintab na mahogany table. Tiningnan niya ang screen at ang kanyang mukha na kadalasang isang obra maestra ng perpektong kontroladong kawalan ng emosyon ay nagpakita ng kakaibang reaksyon. Nanigas siya at namutla. Hindi iyon takot. Naintindihan ko iyon kalaunan, nang buuin ko muli ang sandaling iyon, nang may mala-imbestigador na katumpakan. Iyon ay ang gulat at pagkakasala ng isang lalaking biglang na-question ang kanyang alibi. "Mama!" Sagot niya, gamit ang isang tono ng ensayadong pag-aalala na pamilyar sa akin. Iyon ang boses na ginagamit niya sa mga naglulukang kliyente at sa mga maunawaing hurado. Isang pag-arte. Iminit ko ang aking laptop at pinagmasdan siya. Isang matinis na buhos ng mga salita ang narinig mula sa telepono. Pira-pirasong salita lang ang nakuha ko. Barcelona. Doctor. Soler. Agad-agad. Pinakamakabago. Walang ibang opsyon dito. Namuti ang mga buko ng daliri ni Mateo sa pagkakakapit sa telepono. Opo, syempre, naiintindihan ko. Subukan mong kumalma. Ako na ang bahala sa lahat. Nakinig pa siya ng 1 minuto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kukunin ko ang pinakaunang flight na makikita ko. Magpahinga ka lang, Mama. Ibinaba niya ang tawag at marahang ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa. Tiningnan niya ako at sa isang mabilis na sandali, nakita ko ang pagkakalkula sa likod ng kanyang mga mata, isang mabilis na pagtatasa kung paano niya ito ibebenta sa akin. Si Doña Leonor iyon, sabi niya. Sinasabi ang isang bagay na halata naman. Ang kanyang ina, isang babaeng itinuturing ang aking karera sa venture capital bilang isang nakakatuwa ngunit maliit na libangan lamang, at ang aking angkan mga matagumpay na negosyante sa sektor ng teknolohiya sa Madrid bilang mga bagong yaman na kahiya-hiya. Nasa Barcelona siya. Na-diagnose siya. Na-diagnose ng ano? Tanong ko. Agad na binubuhay ang aking profesional na instinct. Ang mga problema ay ginawa para solusyonan. Ano ang sabi ng mga doktor? Isa itong bihirang karsinoma. Agresibo, napaka-agresibo. Hinawi niya ang kanyang kamay sa kanyang perpektong nakasuklay na buhok. Isang kilos na sinadya para magpakita ng matinding pag-aalala. Mukha itong ensayado. Ang doktor niya rito sa Madrid ay nirefer siya sa isang espesyalista sa Barcelona, kay Dr. Soler. Siya ang pangunahing eksperto. Lumipad siya roon para magpakonsulta at kakalabas lang ng mga resulta. Malubha ito, Valeria. Kailangan niyang magsimula agad ng isang eksklusibong protocol ng paggamot doon. Hindi ito available dito sa atin. Isang malamig at totoong pag-aalala ang tumagos sa aking nakasanayang pader pagdating sa lahat ng bagay na may kinalaman kay Doña Leonor Montenegro. Sige, sabi ko. Isinasara ang laptop. Sige, mag-isip tayo. Kailangan natin ng second opinion. Pwede kong pahanap sa team ko ang 3 pinakamagaling na oncologist na eksperto sa bihirang carcinomas bukas na bukas din. Pwede nating ipadala ang kanyang medical records ng virtual. Hindi na kailangan. Lumabas ang salita mula sa kanya nang may malamig na pinalidad. Sa kanya ito pinalambot ng isang pagod na buntong hininga. Hindi, Valeria. Si Doktor. Soler na ang second opinion. At ang pangatlo, at ang pang-apat din. Ito ang tanging opsyon. Kailangan na niyang magsimula. Napag-aralan ko na ito. Ang asawa kong si Mateo Montenegro. Mula sa lumang pamilya ng mga Montenegro, ang pamilyang hindi kailanman nag-uusap tungkol sa pera. Isang sumisikat na bituin sa kanyang prestihiyosong law firm. Impekable, kontrolado. At ngayon, kinokontrol niya ang kwento, ang bilis ng mga pangyayari,
mayroong hindi tugma. Ang pagmamadali ay tila totoo, pero ang paraan niya ay hindi. Sige, pagsuko ko. Nagbabago ng estratehiya. Kung gayon, pupunta tayo. Ika-cancel ko ang schedule ko. Magsasara ang Synapse Fund sa susunod na linggo, pero kaya na ni Lucia ang mga huling approval. Magbubook ako ng 2 upuan sa iisang flight. Maghahanap tayo ng apartment malapit sa klinika. Ang logistic, ang ospital, ang pagpapaalam sa pamilya mo. Hindi mo dapat harapin ito ng mag-isa. Isa itong lohikal, praktikal, at sinserong alok. Isang pahayag ng suporta. Sa kabila ng patuloy na kampanya ni Doña Leonor para maliitin ako, naroon ako dahil ina niya ito at asawa ko siya. Ang naging reaksyon niya ay parang bulkan. Diyos ko, Valeria, mag-isip ka nga. Sumabog siya. Itinulak ang upuan ng napakalakas, kaya muntik nang matumba ang baso niya ng alak. Hindi ito isa sa mga estratehiya mo sa boardroom kung saan pwede kang pumasok at mandikta. Hindi ito isang startup na pwede mong ayusin gamit ang tseke at bagong CEO. Isa itong krisis medikal. Ang ina ko ay nahaharap sa isang sakit na nagbabanta sa kanyang buhay. Kailangan niya ng katahimikan, kailangan niya ng espesyal na atensyon, kailangan niya ng kapayapaan. Hindi niya kailangan na nandyan ka para pamahalaan ng lahat at ayusin ito gamit ang lintek mong checkbook. Napaatras ako na parang sinampal. Pamahalaan. Mateo, sinusubukan lang kitang tulungan. Ang makasama ka. Makakaabala ka lang, ganti niya, na may pagkadismaya, na tila sobra-sobra, halos parang umaarte lang. Wala kang alam sa mga ganitong bagay. Ang paraan mo ng pagtulong ay magtapo ng pera sa problema hanggang sa mawala ito. Hindi ito mawawala. At ang pagiging naroon mo, kasama ang iyong tindi, ang palagiang pangangailangan mong kontrolin ng lahat, ay lalo lang magpapastress sa kanya at sa akin din. Kahit ngayon lang, pwede bang huwag mo na lang gawin? Huwag kang masyadong needy. Manatili ka rito. Maging kapaki-pakinabang ka kung saan ka talaga magaling. Ang salita ay nanatiling nakalutang sa pagitan namin, nakakalason at katawa-tawa. Needy. Siya ang aalis papunta sa ibang lungsod, at ako ang needy dahil gusto kong maging nasa tabi niya. Isang mabagal at malamig na galit ang nagsimulang tumunaw sa inisyal na gulat. Ako si Valeria Silva. Nagtayo ako ng pondo na nagkakahalaga ng daan-daang milyong euro mula sa wala sa isang industriyang pinangungunahan ng mga lalaki sa pagiging mas matalino, mas matigas, at mas handa kaysa kaninuman. Hindi ako needy. Ako ay kinakailangan. Kaya, para malinaw lang sa akin, sabi ko taglay ang isang mapanganib na kalmado ang parehong kalmado na ginagamit ko bago ko sirain ang palyadong financial projections ng isang founder. Ang ina mo ay malubhang may sakit, isang bihirang sakit sa Barcelona. Ikaw, nakaisa-isa niyang anak, ay nagmamadaling pumunta sa tabi niya. At ang asawa mo, na gustong sumama para suportahan ka, ay makakaabala lang at isang needy. Iyan nga ang sitwasyon. May bahagyang disente si Mateo na magmukhang hindi komportable, ngunit mabilis niya itong ibinaon sa ilalim ng bagong alon ng pagmamadali at pagmamataray. Binabaluktot mo ang mga salita ko. Nasa ilalim ako ng matinding pressure. Kailangan kong mag-impake. Kailangan kong pumunta sa Barajas. Nagsimula siyang maglakad ng pabalik-balik, iniiwasan ng tingin ko. Komplikado ito. Valeria, si Mama at ako ay kailangang magkaroon ng mga mahihirap na pag-uusap. Praktikal na usapan tungkol sa kanyang mana, sa kanyang mga huling habilin. Usaping pampamilya ito, pribado. Kung nandoon ka, magbabago ang dynamics. Hindi siya magiging bukas. Hindi ito makakatulong sa kanya. Usaping pampamilya, ulit ko ng walang emosyon. Pagkatapos ng 8 taon, ako pa rin ang tagalabas. Ang prenuptial agreement na ipinilit ng kanyang ina na ipatupad ang nagpoprotekta sa mga kagalang-galang na yaman ng mga Montenegro mula sa aking pagiging pabago-bago bilang negosyante ay hindi kailanman naging ganito. Katotoo. Oo, sabi niya, kumakapit sa palusot. Mas simple ito ng ganito, mas malinis para sa paggamot niya. Ikaw na ang bahala sa lahat dito, panatilihin ang normalidad. Iyon ang pinakamagandang magagawa mo, promise. Huminto siya sa paglalakad at tuluyan akong tiningnan. Nawala na ang galit. Sa halip, suot niya ang maskara ng pagkapagod at isang pinal na pagtingin mula sa itaas. Ang desisyon ay ginawa na, para sa kanya, para sa akin. Tatawag ako paglapag ko.
sabi niya habang naglalakad papunta sa pasilyo. Wala na ang isip niya roon. Mag-uusap tayo araw-araw. I-update kita. Lumapit siya at niyakap ako ng isang maikli at matigas na yakap. Parang yumakap sa isang manikin. Walang aliw doon. Walang pinagsasaluhang takot. Walang lapit. Isa itong mekanikal na kilos. Isang checklist na kailangang markahan. Yakapin ang asawa. Pakalmahin siya. Umalis ka sa eksena. Ikaw na ang bahala sa lahat, Valeria. Bulong niya sa buhok ko. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilinlang. At saka siya umalis. Narinig ko ang mahinang paghampas ng maleta sa marmol na sahig ng pasilyo, ang pag-click ng main door, ang papalayo na ugong ng kotseng tinawag niya. Ang katahimikan sa bahay ay lumawak, makapal, at mabigat. Naiwan akong mag-isa sa dining room, napapalibutan ng mga palamuti ng isang buhay na biglang naging napakapeke. Tinatawag itong gintong hawla ni Lucia, pabiro at medyo seryoso. Dati pinagtatawanan ko lang iyon. Hindi ako nakakulong. Mayroon akong sariling pakpak, sarili kong kaharian. Ngunit habang binabalot ako ng katahimikan, umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Mateo. Needy, makakaabala, usaping pampamilya. Isang matalas na propesyonal na pagdududa ang tumagos sa personal kong sakit, ang timing, ang eksaheradong pagtanggi sa tulong ko, ang halos malateatrong pagpapanik, ang katumpakan ng Barcelona, ang pagmamadali. May hindi tugma. Hindi naman sa kalusugan ni Doña Leonor pwede namang totoo iyon, isang maginhawang dahilan. Pero sa kwento ni Mateo, hindi swak ang mga piraso. Binuo ko ang karera ko sa pagtukoy ng mga pattern, paghahanap ng mga butas sa lohika, mga nakatagong variable sa mga equation. At ang equation na ito ay umaalingasaw. Pumunta ako sa opisina ko. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa walang taong mansyon. Hindi ako umiyak. Binuksan ko ang aking laptop. Nilinawan ng ilaw nito ang aking mukha sa dilim. Binuksan ko ang isang blankong dokumento. Sa itaas, isinulat ko ang Mateo, Leonor, Barcelona discrepancies. At sinimulan kong ilista ang mga ito. Malamig, metolohikal. Ang aking mga emosyon ay nakakandado sa isang vault na may label na pending for more data. Ang log ng tawag, ang kanyang reaksyon, ang pagtanggi, ang yakap, ang mga kakaibang linya. Eksklusibong protocol ng paggamot. Ang malamig na galit ay tumigas at naging isang yelo sa aking core. Kung isa itong krisis, ako ang magiging kalmado sa loob nito. Kung isa itong laro, aalamin ko ang mga patakaran. At kung sa anumang kakilakilabot na pagkakataon, ito ay mas masahol pa. Inisave ko ang dokumento sa isang naka-encrypt na drive. Hihintayin ko ang tawag niya. Makikinig ako. Magiging maunawaing asawa ako na nagbabantay sa aming baluarte. At magsisimula akong mag-imbestiga. Dahil sa mundo ko ang mundong minamaliit ni Mateo, bilang boardroom lang ang pinakamalalaking pagkakamali ay laging nagmumula sa kayabangan at kulang na impormasyon. Akala niya nag-iwan siya ng isang needy at nakakainis na asawa. Ang katahimikan sa bahay pagkaalis ni Mateo ay hindi blanco. Ito ay presyurisado, parang isang vacuum na sasabog papasok. Nagtrabaho ako. Ito lang ang tanging paraan na alam ko. Ibinuhos ko ang oras ko sa pagsasara ng Synapse Fund na may sidhing nagpaputla sa aking mga junior partners, nag-i-schedule ng mga tawag ng alas 6 ng umaga at alas 10 ng gabi. Ang aking focus ay parang laser. Ako ay, tulad ng sabi niya, nagbabantay ng baluarte, pero ang kuta na dinedepensahan ko ay ang aking sariling katinuan. Ladrilyo bawat ladrilyo ng lohika. Tumawag si Mateo kinagabihan, gaya ng pinangako niya. Malinaw ang koneksyon mula sa Barcelona. Ang background ay nakakapangilabot ang katahimikan, walang ingay ng ospital, walang anunsyo sa PA system. Hola, sabi niya, gamit ang isang matatag na boses na nababalot ng ensayadong pagkapagod. Kalalapag ko lang ilang oras na ang nakakaraan. Napakaraming dapat iproseso. Kamusta siya? Tanong ko. Ang tono ko ay neutral, profesional. Bukas ang listahan ko ng mga discrepancy sa kabilang screen. Takot, pagod. Naubos ang lakas niya sa biyahe. Bukas, nang maaga pupunta kami sa klinika para gawin ang lahat ng tests bago simulan ang protocol. Tunog ensayado. Saang klinika? Ano ang pangalan ng paggamot? May contact ako sa isa sa mga top medical institute sa Espanya. Baka may datos sila o kilala nila
kung sino ang mayroon. Katahimikan. Isang saglit na medyo matagal. Isa itong napaka-discreet na pribadong institute. Eksklusibo ang mga paraan ni Dr. Soler. Valeria. Hindi ito tungkol sa mga peer-reviewed studies. Tungkol ito sa mga resulta. Pagod na pagod si Mama. Hindi ko dapat idinidebate ang kanyang medical details sa telepono. Hindi ako nakikipagdebate, Mateo. Sinusubukan kong intindihin para makatulong. Ang pinakamagandang tulong ay hayaan ng mga doktor na gawin ang trabaho nila, sabi niya. May talim na bumabalik sa boses niya. Tingnan mo, pagod ako. Naging malaimpyerno ang araw ko. Bukas, mas marami akong malalaman. Tatawag ako ulit. Ipadala mo sa akin ang impormasyon ng klinika. Gusto ko man lang magpadala ng mga bulaklak. Isa na namang paghinto. Papakiusapan ko na lang ang concierge sa hotel na asikasuhin iyon. Huwag mo na iyang alalahanin. Asikasuhin mo na lang ang mga bagay diyan. Malapit nang ma-due ang quarterly tax ng bahay natin sa La Rioja. Huwag mong kalimutan. Sinasabihan niya akong magbayad ng bill habang ang ina niya ay inaasahang nakikipaglaban para sa buhay nito. Ang kawalan ng lohika ay isang malamig na sampal. Hindi ko kakalimutan, sagot ko ng diretso. Mabuti. Mag-uusap tayo bukas. Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan ko ang telepono. Asikasuhin ang mga bagay diyan. Magbayad ng buwis. Huwag maging needy. Ang script ay perpekto. At ganap na walang laman. Ang ikalawang araw ay nagdala ng mas maikling tawag. Patuloy pa ang mga test. Komplikado. Napakaraming medical terms. Optimistic si Dr. Soler. Pero maingat. Nagpapahinga si Mama. Wala siyang ibinigay na kahit anong detalye. Iniwasan niya ang bawat konkretong tanong gamit ang mga linyang. Masyadong teknikal o hindi mo maiintindihan. Ang kanyang mga sagot ay sapat na generic para lapatan sa kahit anong malubhang sakit. Nang ipilit ko, nagtatanong tungkol sa white blood cell counts o tagal ng paggamot, tumaas ang inis niya. Diyos ko, Valeria, hindi ako doktor. Inuulit ko lang ang sinasabi nila. Pwede bang magtiwala ka na ako na ang bahala rito? Hindi nakakatulong iyang walang katapusan mong pag-iimbestiga. Para kang nag-a-audit ng isang trahedya. Auditor, ang pagpili ng salitang iyon ay nakakabunyag. Sa bibig ng iba, isa itong akusasyon ng pagiging manhid. Sa bibig ni Mateo, tunog takot ito. Takot na ma-audit dahil hindi magbabalanse ang mga numero. Sige, sabi ko. Ang yelo sa boses ko ay napakakapal na halos magulat ako sa sarili ko. Asikasuhin mo. Hindi ko na hinintay ang paalam niya. Binaba ko ang telepono. Ang maliit at mababaw na kilos na iyon ay nagpadala ng electric shock sa panginginig ko. Iyon ang unang boundary na itinakda ko. Nang gabing iyon, mahirap mahagilap ang tulog. Tumatakbo ang isip ko. Ikinokonekta ang mga desperadong tuldok. Ang pagiging malihim, ang pagkasuklam, ang kawalan ng konkretong detalye. Barcelona, isang lungsod ng mga discreet na klinika at luxury. Ngunit bakit Barcelona? Isang malamig at nakakasulasok na pakiramdam ang nagsimulang magpaikot sa tiyan ko. Isang hinala na napakadiri, kaya sinubukan ko itong durugin. Kalokohan iyon, paranoia na ipinanganak mula sa sakit, pero isa akong namumuhunan. Alam ko na minsan ang kabaliwan ay maskara lamang na suot ng mga sobrang matitino. Kinabukasan ng ikatlong araw, walang tawag. Pagdating ng tuknang hapon, oras sa Madrid, wala akong narinig. Walang update, wala. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa lahat ng umiiwas niyang salita. Hindi mapakali at galit, ginawa ko ang ginagawa ng sinumang modernong babaeng tinanggalan ng halaga. Disyerto ang mga iyon profesional, parang parodya ng LinkedIn. Naghanap ako sa gilid-gilid. Sa kanyang mababaw na pinsan na si Sofia, na ang buhay ay isang serya ng mga curated na ski trips at cocktail parties. Public ang kanyang Instagram. Ang pagtingin sa mga stories niya ay kadalasang nakakainggit na walang kwenta. At naroon iyon. Isang mabilis, nanginginig na 10 segundong clip na kinuhanan gamit ang telepono. Ang background ay hindi maipagkakamali. Ang marangyang kahoy at eleganteng loob ng isang kilalang kapilya o estate sa Marbella. Itinuro iyon sa akin ni Mateo maraming taon na ang nakalipas habang nagbabakasyon kami sa Andalusia. Nakikita mo ba iyon? Para sa kwentong pambata. Baka balang araw. Sabi niya habang hawak ang kamay ko.
Nagpakasal kami sa huwes. Itinuring ni Doña Leonor na vulgar ang malaking kasal dahil sa sitwasyon ng yaman ng pamilya ko. Gumagalaw ang kamera at nandoon siya. Ang asawa kong si Mateo Montenegro. Nakasuot ng perpektong tuksedo na may peak lapels na hindi ko pa nakita sa kanya. Ang buhok niya ay walang dungis at ang ngiti niya. Malawak, bukas, totoo. Para itong pisikal na suntok. Nakatingin siya sa ibaba. Ang kanyang ekspresyon ay isang halos malateatrong paghanga na nakatutok sa isang babae. Isang batang babae, blonde, payat, nakasuot ng eleganting straight-cut na wedding dress na halatang napakamahal. Hindi iyon gown ng ospital. Isa itong damit pangkasal. Yumuyuko siya para halikan ito. Ang text sa itaas ng video, sa malalaking bubbly font ni Sofia, ay sumisigaw, OMG, OMG, OMG. Ang sorpresa ng siglo. Congratulations sa pinsan kong si Mateo at sa napakagandang si Catalina. Napakabilis, napaka-romantic. Kapag alam mo, Fuga de Amor, Boda Montenegro, Marbella Dream, hindi umiikot ang mundo, hindi dumilim. Sa halip, na-crystallize ang bawat piraso ng pagdududa, bawat sandali ng pagkalito, bawat malamig at nanlalait na salita na bumuo ng isang perpekto at nakakatakot na imahe. Ang diagnosis, ang pagmamadali, ang pagtanggi, ang pagiging malihim, ang usaping pampamilya. Hindi ito tungkol sa cancer. Tungkol ito sa isang kasal. Isang kasal sa isang babaeng nagngangalang Catalina. Isang tunog ang nakawala sa akin. Hindi iyon hikbi, kundi isang maikling tawa tuyo, ganap na walang laman. Umalingaw-ngaw ito sa sterile na katahimikan ng opisina ko. Iyon ang tunog ng isang dam na nasisira, ng lahat ng pagtitiwala na bumigay sa harap ng isang katotohanang napakapangit, napaka-cliche, na halos nakakatawa. Makakaabala ka lang, sabi niya. Hindi siya nagkamali. Ang asawa ay madalas ngang makakomplika sa isang kasal. Ang aking mga daliri, malamig at matatag, ay isinagawa ang mga galaw, screenshot, screen record, i-save, i-archive sa 3 magkakaibang naka-encrypt na cloud locations. Ang emosyonal na bahagi ko ay isang malayo at nagyayelong estatwa, ang bahaging nag-operate. And si Valeria Silva, na sumisira sa mga palyadong startup at nagtatayo ng mga imperyo, ay nasa ganap na kontrol ngayon. Pinindot ko ang contact ng aking best friend, ang aking una, at minsan tanging tinatawagan, si Lucia. Sumagot siya sa ikalawang ring. Valeria, sabihin mo sa akin na nagpapahinga ka na. Boses mo parang hindi ka nakatulog. Nagpakasal siya, sabi ko. Ang boses ko ay blanko. Walang pagbabago ng tono. Isang nakakagulat na katahimikan sa kabilang linya. Ano? Sino? Mateo. Valeria? Anong sinasabi mo? Ang ina niya ay maayos. O kahit papaano ay sapat ang lakas para dumalo sa kasal ng anak niya sa Marbella kasama ang isang blonde na nagngangalang Catalina. Narinig ko ang matalim niyang paglanghap. Kakakita ko lang ng video sa Instagram ng pinsan niyang si Sofia. 3 araw, Lucia. Kinailangan lang niya ng 3 araw para magpakasal sa iba. Diyos ko. Bulong ni Lucia. Pagkatapos ay tumigas ang boses niya parang patalim. Ang duwag na iyon. Ang basurang walang kwenta. Ang cancer ay isang wedding plan? Sigurado ka ba? Pinapanood ko siya ngayon, nakatuksedo, hinahalikan siya. Sigurado ako. Nagsimulang gumuho ang malaklinikal na tono ko. Isang puti at nag-aapoy na galit ang nagsimulang tumunaw sa yelo sa mga ugat ko. Tiningnan niya ako sa mata. Tinawag niya akong needy. Sinabi niya na makakaabala ako. Nasaan ka? Naging praktikal at agaran ang boses ni Lucia. Papunta na ako diyan. Huwag kang aalis. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Wala akong sisirain na gamit, Lucia. Sabi ko, at halos totoo iyon. Sisirain ko siya. Mabuti. Pero maging estratehiko tayo. Papunta na ako. Huwag mo siyang haharapin. Huwag mo siyang tatawagan. Huminga ka lang. Pinutol ko ang tawag. Huminga. Kaya kong gawin iyon. May iba pa akong kayang gawin. Binuksan ko ang settings ng telepono ko nang may metolohikal at mabangis na katumpakan. I-block ang numero ni Mateo. Tapos ang sa ina niya, sa ama niya, sa mga kapatid niya, kay Sofia,
Sa bawat Montenegro, bawat pinsan, bawat kaibigan ng pamilya na naaalala ko. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, i-block, i-block, i-block. Binura ko sila sa digital na mundo ko na parang isang siruhano na nag-aalis ng tumor. Pagkatapos, pumunta ako sa sentro ng problema. Binuksan ko ang aking banking app, ang aming joint checking account kung saan dumadaloy ang mga gastusin sa bahay at ang kanyang malaking personal allowance. Inilipat ko ang halos lahat ng pondo sa personal kong savings account. Nag-iwan ako ng balanseng 10.17. Pagkatapos, pina-freeze ko ang account sa dahilang fraudulent activity. Inulit ko ang proseso sa aming money market account. Pumasok ako sa joint investment account. Nilagyan ng trade block. Walang bentahan, walang withdraw. Tapos ang mga credit cards, ang American Express Platinum, kung saan authorized user siya, frozen. Ang Visa Infinite, frozen. Ang mga high limit store cards, frozen. Isa-isa. Pinutol ko ang mga ugat ng pananalapi niya. Mayroon siyang sariling cards. Siyempre, nakakonekta sa personal niyang accounts. Pero ang malalaking gastos mga hotel, flights, ang kasal malamang ay idadaan sa mga shared cards. O iyon ang inaasahan ko. Itinabi ko ang pinakamaganda para sa huli. Pumasok ako sa website ng aming bangko, kung saan mayroon kaming safety deposit box at, mas mahalaga, isang joint account na nakakonekta sa isang pondong hindi masyadong ginagamit. Ang pera mula sa pagbebenta ng unang startup ko ang aming In Case Everything Goes to Hell Fund, higit sa 2 milyong euro. Nag-initiate ako ng total lockdown. Minarkahan ko ang account na nangangailangan ng mandatory in-person review. Selyado. Sa bawat pag-click, isang malamig at kakaibang kalmado ang namayani sa akin. Isa itong hostile takeover. Isang leveraged buyout ng sarili kong buhay. Iniwan niya sa akin ang baluarte. Ngayon nililimas ko ang lahat ng mahahalagang asset at nilalagyan ng asin ang lupa. Sa wakas, binuksan ko ang aking naka-encrypt na email. Sumulat ako ng 2 mensahe. Ang una, para sa personal kong abogado, si Alejandro Vargas. Subject, Urgent. Usaping Montenegro. Alejandro, epektibo ngayon. Sinisimulan ko ang proseso ng diborsyo laban kay Mateo Montenegro dahil sa panlilinlang, pandaraya at irreconcilable differences. Kalakip ang ebidensya. Video file ng kanyang pagpapakasal sa ibang babae, Catalina Aplido hindi alam, na nangyari ngayon sa Marbella, Espanya. Nangyari ang kasal na ito habang pinaniniwala niya akong nasa Barcelona siya para asikasuhin ang krisis medikal ng kanyang ina. Pina-freeze ko na ang lahat ng joint financial accounts. Mangyaring ihanda at ihain agad ang lahat ng kinakailangang dokumento para formal na ayusin ang separation at maprotektahan ang aking personal assets. Base sa mga tuntunin ng ating prenuptial agreement, ipapatupad ko ng buong buo ang mga probisyon ukol sa panloloko at financial fraud. Aasahan ko ang tawag mo sa loob ng 1 oras, Valeria. Ang pangalawa, para sa aking Chief Financial Officer, si Beatriz. Asterisk subject, Operation Black Swan. I-execute asterisk. Beatriz, ang Black Swan ay isinasagawa na. Uulitin ko, isinasagawa na ang Black Swan. Initiate ang buong protocol. Asterisk 1, palitan ng lahat ng administrative passwords ng Silva Capital. Asterisk 2. Tanggalin ang anumang viewing access ni Mateo Montenegro sa lahat ng financial dashboards. 3. I-flag ang anumang komunikasyon mula kay Mateo Montenegro o kahit sinong miyembro na uugnay sa pamilya Montenegro para sa direktang pagsusuri ko. C. Siguruhin na protektado at hiwalay ang lahat ng aking personal at corporate credit lines. Ito ay isang personal, domestic security matter. Walang karagdagang detalye na kailangan sa ngayon. I-confirm ang pagtanggap ASAP. Ipinadala ko ang 2 email at doon ko lang pinayagan ang sarili ko na panoorin ulit ang video. Pinanood ko ng nakaloop ng 5 beses, 10 beses. Kinabisado ko ang kanyang ngiti, ang tabas ng kanyang tuksedo, ang paraan kung paano tumingin sa kanya si Catalina na may debosyon. Hinayaan kong tumagos sa akin ang pagtataksil, ang kahihiyan, ang malupit na kalapastanganan. Hindi ako umiyak. Pinroseso ko ito. Ginawa ko itong panggatong. Tumunog ang doorbell. Si Lucia. Tumayo ako. Matatag ang aking mga binti. Naglakad ako papunta sa pinto ng tuwid ang likod. Hindi na ako ang asawang iniwan. Ako ang shareholder na kakaloko lang at magpapatawag na ng emergency meeting. Binuksan ko ang pinto.
Tiningnan lang ako ni Lucia minsan. Nakita ang malamig na apoy sa mga mata ko at binalot ako ng mahigpit at tahimik na yakap. Sa ibabaw ng balikat niya, tiningnan ko ang walang tao at perpektong bahay, ligtas na ang balwarte. At ngayon, mag-uumpisa na ang digmaan. Hindi nagtanong si Lucia kung okay lang ako. Kilala niya ako. Sa halip na magtanong, dumiretso siya sa kusina, nagbuhos ng 2 malaking baso ng purong whiskey at itinulak ang isa sa akin. Inom. Saka tayo mag-usap. Saka tayo magplano. Gumuhit ang whiskey pababa sa lalamunan ko, umaangkla sa akin sa kasalukuyan. Iniabot ko sa kanya ang telepono. Nakahanda na ang video. Pinagmasdan ko ang mukha niya habang pinapanood iyon. Ang inisyal na pagkalito ay natunaw sa pangingilabot, tapos tumigas tungo sa galit na napakapurong halos napakaganda. Ang anak ng... Bulong niya sa mababa at makamandag na boses. Tumingala siya sa akin. Ang cancer. Lahat ng pag-arte na yon. Plano para sa kasal. Tiningnan kanya sa mata, tinawag kang needy para pumunta at pakasalan ng ang babaeng yan na nagngangalang Catalina. Inubos niya ang whiskey sa isang lagok. Lilikad ako mismo papuntang Marbella at kakapunin ko siya gamit ang kalawangin na kutsara. Wag na yung kutsara, pagwawasto ko ng may kakaibang kalmado. May mas magaganda akong gamit. Inilatag ko sa kanya ang lahat, ang frozen accounts, ang mga email kina Alejandro at Beatrice, ang kumpletong digital na pagharang sa kanyang mundo. Sumipol ng mahina si Lucia. Pina-freeze mo ang mga joint accounts, ang Amex, ang in case everything goes to hell fund. Diyos ko, Valeria, aatakihin sa puso yon. Iyon ang ideya. Sabi ko, nararamdaman ang pagbalik ng yelo sa aking mga ugat, pero kailangan ko ng higit pa. Kailangan kong malaman ang lahat. Sino siya? Kailan pa kasabwat si Doña Leonor sa kalokohang ito? Private investigator. Mabilis na sabi ni Lucia. Kailangan mo ng multo. Ang pinakamagaling, pinakamahal, at pinakadiscreet sa lungsod. May kilala ako, ex-intelligence. Gumagawa siya ng corporate espionage at malalalang diborsyo. Ganap na profesional siya. Hindi siya nag-e-exist maliban kung kailangan mo siya. Tawagan mo na. Kunin mo siya. Walang problema sa pera, pagtango ko. Gusto ko ng kumpletong ulat tungkol kay Catalina. Gusto ko ang mga galaw ni Mateo nitong nakaraang 6 na buwan. Gusto ko lahat tungkol sa di umano'y medical condition ni Doña Leonor Montenegro. Gusto kong malaman ang pangalan ng hotel, ng florist, at ng lintek na gumawa ng cake sa kasal niya. Habang tumatawag si Lucia sa kabilang kwarto, ang boses niya ay mababa at nakatutok pumunta ako sa opisina ko. May ibang uri pa ako ng investigasyon na gagawin. Karamihan sa pinansyal namin ni Mateo ay hiwalay. Isang kondisyon na sinang-ayunan ng magkabilang pamilya noong negosasyon ng prenuptial agreement, pero may mga joint accounts, koneksyon, at investments. Mayroon akong viewing access sa halos lahat, isang courtesy na bihirang gamitin, nagtitiwala sa malamig na kahusayan ng aming kasunduan. Ang tiwalang iyon ngayon ang aking pinakamagandang armas. Pumasok ako sa shared financial portal. Nagsimula ako sa mga credit card statements, paatras mula sa kasalukuyang buwan. Ang mga charge ay mapa ng kanyang pagtataksil. 3 buwan na ang nakakaraan. Charge na €400 sa isang luxury spa. Nasa negosasyon ako sa Barcelona noon. Sabi niya nasa isang partner's retreat siya sa La Rioja, 2 buwan, sa Hotel Arts sa Barcelona. Sabi niya nasa client summit siya sa London. Ang statement ay nagpakita ng mas maliit na charge sa isang pub sa London, ng parehong araw isang alibi, walang dudang binayaran gamit ang ibang card. 6 na linggo na ang nakalipas, 15,000, sa isang luxury jewelry store sa Paseo de Gracia. Relos para sa birthday ni Papa, sabi niya noon. Ang tatay niya ay gumagamit ng Timex mula 1987. Isang buwan na ang nakalipas. 800 sa isang butik sa Marbella, sinundan ng €50 para sa marriage license application sa lokal na ayuntamiento, City Hall. Tumigil ang paghinga ko. Napakagarapal ng ebidensya, napakaburara, o baka inisip niya na hindi ko kailanman titingnan. Bakit ko naman gagawin? Ako ang nagtitiwalang asawa na nagbabantay sa baluarte. At pagkatapos, ang mga huling charge mula sa huling 72 oras, first class upgrades. Isang 5-figure charge sa Hotel Puente Romano sa Marbella, ang hotel na konektado sa kapilya, 25,000 sa isang event organizer,
1,000 gilyo sa parehong jewelry store, ang wedding ring. Lahat, bawat pagtataksil na nakadetalye sa aming shared American Express, ang mismong card na kapafreeze ko lang. Ang personal kong telepono ang tanging device na hindi ko pa siya nakablock ay nagsimulang mag-vibrate. Isang numero mula sa Marbella ang tumunog ng isang beses, huminto, tapos muli at muli, isang avalansa ng tawag. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Makalipas ang isang minuto, tumunog ang work phone ko. Tapos ang landline, binubomba niya ang lahat ng linya. Bumalik si Lucia. Ang pangalan niya ay Diego Torres. Gumagawa na siya. Magkakaroon ka ng preliminary report sa umaga, sabi niya. Sabi niya. Sabihin mo sa kliyente mo na itabi muna ang emosyonal na drama. Negosyo na ito at isa itong pumalyang acquisition. Tratuhin niya ito ng ganoon. Gusto ko siya. Muntik na akong ngumiti. Sisingilin ko na lang ang broken heart ko mamaya. Itinuro ko ang screen. Tingnan mo ito. Hindi man lang niya sinubukang itago. Ginamit niya ang card natin. Yumuko si Lucia. Lumaki ang mga mata. Sobrang yabang. Akala niya hindi mo titingnan o tatanggapin mo na lang. Itinuro niya ang charge sa jewelry store, ang relos para sa tatay niya. Nag-vibrate ulit ang work phone ko, si Alejandro Vargas. Inilagay ko sa speaker. Valeria, natanggap ko ang email mo at ang video. Ang boses niya ay kalmado, ganap na profesional na nakamamatay. Naghain na ako ng request para sa legal separation at inumpisahan na ang divorce process sa ilalim ng fraud at bad faith clauses ng prenup. Ang video ay pangunahing ebidensya ng pinakamataas na antas ng matrimonial misconduct. Nagpatuloy siya. Humiling din ako ng temporary injunction para i-freeze ang lahat ng joint assets. Karaniwang ginagaya nito kung ano ang ginawa mo na, pero may legal na basbas. Hindi siya makakapag-unlock ng kahit isang sentimo ng walang huwes. At walang huwes na matutuwa sa isang lalaking gumamit ng pera ng mag-asawa para pondohan ang isang sikretong kasal. Ano ang exposure ko, Alejandro? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa spreadsheet ng mga kasinungalingan. Minimal hanggang wala. Ang prenup mo ay isang obra maestra ng pesimismo. Pinoprotektahan nito ang premarital assets mo, ang paglago ng Silva Capital, at malinaw na itinatakda ang pagtataksil at pandaraya sa pera bilang dahilan para mawalan siya ng anumang karapatan sa iyong yaman. Ang kanyang mga asset, kanyang mana, kanyang trust fund, ay kanya pa rin, pero ang joint assets, dyan magiging interesante. Base sa sitwasyon, malamang ibigay sa iyo ng huwes ang malaking bahagi, kung hindi man lahat, bilang kompensasyon. Gumastos siya ng pera ninyo para sa isang affair at pangalawang kasal. Hindi lang iyan pagtataksil, Valeria. Isa iyang financial fraud. Nasa malaking problema siya. Mabuti, sabi ko. Simple, pinal. Mayroon pa, dagdag ni Alejandro. Pinatingnan ko sa isang associate ang public records. Dito sa Espanya, isang marriage license sa pagitan ni Mateo Montenegro at Catalina de Velasco ang nairehistro at naaprubahan sa Andalusia 2 araw na ang nakalipas. De Velasco, bulong ko. Matandang pamilya, minor na dugong bughaw, walang pera sa loob ng maraming henerasyon. Isa pang piraso ang sumwak. Siyempre, ang obsesyon ni Doña Leonor sa mga angkan, hindi lang ito isang affair, isa itong upgrade sa kanyang mundo. At saka, pagpapatuloy ni Alejandro, maraming decline charges sa joint cards ninyo. Mga hotel, restaurant, mukhang isang malaking bayad para sa isang event venue. Nagsimulang pumalya ang mga ito mga 1 oras na ang nakakaraan. Nai-imagine ko ang eksena. Ang mga bagong kasal sa isang hapunan pagkatapos ng kasal, ang sommelier na pasikretong lumalapit. Senyor, decline po ang inyong card. Ang init na umaakyat sa kanyang leeg. Ang susunod kong hakbang? Tanong ko. Huwag makipag-interact. Huwag sagutin ang mga tawag niya. Bawat desperadong mensahe, bawat galit na text ay ebidensya para sa atin. Hayaan siyang gumuho. Ipadadala namin ang mga papeles sa hotel niya sa Marbella. Sana makita ko ang mukha niya. Samantala, ituloy mo ang buhay mo. Maging visible. Ipakita ang normalidad. Ganap at hindi natitinag. Nababaliw ang mga lalaking katulad niya diyan. Ibinaba namin ang tawag. Nag-vibrate ulit ang telepono. Unknown number. Tapos isang mensahe mula kay Mateo. Kailangan nating mag-usap. Urgent. May hindi pagkakaintindihan. Tawagan mo ako. Ipinakita ko ang screen kay Lucia.
Suminghal siya. Isang hindi pagkakaintindihan. Oo, hindi niya naintindihan kung ano ang mangyayari kapag gumawa ka ng bigamya at fraud. Hindi ako sumagot. Nagbuhos ako ng isa pang daliri ng whiskey. Ang galit ay hindi na malamig. Isa na itong nakatutok na puting kidlat. Tapos na akong maging biktima. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang prosecutor, ang huwes, at malapit na, ang berdugo. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Diego Torres. Ang boses niya ay isang malalim at magaspang na bariton, ganap na walang emosyon. Senyora Silva, preliminary report. Subject, Catalina de Velasco. Edad, 26. Walang rehistradong trabaho, anak ni na Conde Fernando at Condesa Ana de Velasco. Ang pamilya ay mayroong gumuguhong asyenda sa Segovia at bundok ng utang. Iniaalok nila siya sa mga naghihirap na aristokrata ng Europa nitong nakaraang 5 taon. Ang asawa mo ang huli nilang desperadong baraha. Tinitiyak ng kasal ang isang malaking halaga na hindi inilabas sa publiko mula sa trust fund ng pamilya Montenegro para sagipin ang mga ari-arian ng mga de Velasco kapalit ng titulo at angkop na angkan. Kaya isa itong transaksyon, isang kasunduan sa negosyo. Katulad ng kung paano ito pilit i-justify ng tanga kong asawa, bumaligtad ang sikmura ko. Nagpatuloy si Diego. Subject, Doña Leonor Montenegro. Walang record ng anumang medical treatment sa Madrid, Barcelona, o Pamplona sa nakalipas na 12 buwan. Walang appointment sa sinumang oncologist na nagngangalang Dr. Soler. Gayunpaman, madalas siyang bisita sa Hotel Puente Romano sa Marbella at Hotel Art sa Barcelona. Nitong huling 6 na buwan, nakikipagkita kay Condesa Ana at sa anak niya. Ipinapakita ng mga flight records na lumipad siya pamalaga, kasama ang asawa mo 3 araw na ang nakakaraan. Sinalubong sila sa paliparan ng mga de Velasco at dumiretso sa Marbella. Ang charge sa wedding planner sa card ninyo ay tumutugma sa isang package sa Finca La Concepcion. Nibook ito 6 na linggo na ang nakalipas. 6 na linggo. 6 na linggo niya itong pinaplano habang nasa kama ko siya, habang kinakain niya ang pagkain na niluto ng kusinera namin, habang pinag-uusapan namin ang isang hinaharap na hindi kailanman umiiral. Ang panlilinlang ay napakalaki, napakakalkulado, kaya nawalan ako ng hininga. At ang mga galaw ng asawa ko? Tanong ko na may matigas na boses. Tumutugma sa financial data na ibinigay mo. Maraming biyahe sa Barcelona at Marbella gamit ang mga peking rason. Bubuuin ko ang buong timeline. May audio rin ako. Huminto siya, mula sa isang source na malapit sa mga de Velasco. Madaldal ang nanay kapag nakainom ng champagne. Gusto mo bang marinig? Oo, sabi ko. Nakaputi ang mga buko sa paghawak ng telepono. Mayroong isang click. Pagkatapos ay isang recording. Ang boses ng isang mapagmataas na babae si Condesa Ana de Velasco. Siyempre, galing sa pagnenegosyo ang pera ng mga Montenegro. Pero kailangan nating maging praktikal. Ang titulo ay nagbubukas pa rin ng mga pinto sa lipunan na hindi mabubuksan ng bago nilang pera. At si Catalina ay magiging isang angkop na asawa, hindi tulad ng negosyanteng iyon na kinakasama niya. Magkakaroon din sa wakas si Leonor ng manugang na nararapat para sa kanya. Isang naaangkop na alyansa. Ire-restore ng pera nila ang bahay at ang aming pangalan ay magbibigay sa kanilang yaman ng isang bahid ng kasaysayan. Ganoon nga ang sabi nila, parehong panalo. Kapag naayos na ang sagabal sa Madrid, naputol ang audio. Nagsalita ulit si Diego. Mayroon pa, pero iyan ang pinakabuod. Ikaw ang sagabal. Inorkestra ni Doña Leonor ang kasunduan. Mukhang kusang loob na sumali ang asawa mo, kahit siguro hindi siya masyadong masigasig noong una. Dito, sinasabi niya na matagal, mahirap, pero mapayapa raw ang inyong paghihiwalay. Isang mapait na tawa ang nakawala sa akin. Salamat, Diego. Perpekto ito. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Gusto ko lahat. Ginagawa ko na. Isang bagay pa, ang mga declined charges. Sinusubukan ng asawa mo na kumuha ng credit line laban sa personal assets niya sa isang bangko sa Marbella. Dahil sa pagmamadali at sa sitwasyon, hindi ito nagiging maayos para sa kanya. Nagsisimula na siyang magdesperado. Ngumiti ako. Isang totoong ngiti. Malamig. Mabuti. Hayaan siyang pagpawisan. Ipadala mo sa akin ang buong report at ang invoice. Pinatay ko ang tawag. Tiningnan ko si Lucia.
na narinig ang lahat sa speaker. Ang mukha niya ay halo ng galit at kasiyahan. Isang sagabal, tura niya, isang business deal. Ipinagpalit ka para sa titulo at bunton ng utang. Sumwak ang huling piraso. Ang huling katotohanan. Pangit at nakahubad. Hindi ito tungkol sa pag-ibig o kahit pagnanasa. Isa itong ambisyong sosyal, ang pagiging isnabera ng kanyang ina, ang sarili niyang kahinaan, at ang huling baraha ng isang pamilyang bangkarote. Napalitan ako ng isang mas magandang deal. Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Isang bagong text. Hindi na malito ang tono. Desperado na ito. Mateo. Valeria, hindi ito nakakatawa. Declined lahat ng cards. Humihingi ng bayad ang hotel. Seryoso. Tawagan mo na ako. 1 minuto ang lumipas. Mateo. Sige. Gusto mong maglaro? Kokontakin ka ng abogado ko. Pagsisisihan mo ito. Kinuha ko ang telepono hindi para tawagan siya, kundi para mag-screenshot. Tapos sumulat ako ng isang linya. Matatag ang aking mga daliri. Ako, congratulations sa kasal mo, Mateo. Naglakas loob na akong padalhan ka ng regalo. Makikita mo ito sa email mo. Ikamusta mo ako sa nanay mo at sa bago mong asawa. Inattach ko ang video ng kasal, sent, at doon ko lang na-i-block ang pinakahuling point of contact. Ang huling sinulid, pinutol. Ang sumunod na katahimikan ay malalim. Hindi na ito katahimikan ng pag-iwan. Ito ay ang katahimikan ng isang battlefield pagkatapos ng unang mapangwasak na atake. Maaliwalas ang hangin, gulo-gulo ang kalaban, at ako, nagsisimula pa lang ako. Akala niya decline card lang ang problema niya. Wala siyang ideya sa kung ano ang paparating. 4 na araw ang lumipas. 4 na araw para gumapang pabalik si Mateo mula sa kanyang fairy tale sa Marbella. 4 na araw ng ganap na katahimikan mula sa akin, at dumaraming panginginig ng takot mula sa kanya. Ang telepono ko, na ngayon ay malinis na sa numero niya, ay isang baluarte, pero si Alejandro Vargas ay ina-update ako gamit ang mga mail na nakakatuwa sa sobrang detalye. Ang divorce suit at ang asset freeze order ay formal nang naihain ng isang court agent sa Hotel Puente Romano. Ang acknowledgement of receipt ay may kalakip na note. Ang tatanggap, si Senyor Mateo Montenegro, ay naging agresibo sa salita. Inalerto ang pamunuan ng hotel. Si Senyora Catalina Montenegro de Velasco ay nakitang umiiyak sa lobby. Mabuti. Dumating ang kumpletong report ni Diego Torres. Isang malawak na dossier ng panlilinlang. Nalaman ko ang gasto sa bulaklak. 800 euro. Binayaran sa Amex, declined. Ang menu sa kasal, champagne at talaba, syempre. At ang eksaktong balanse sa trust fund ng mga de Velasco, 15,247 peso. Nalaman ko na ang himalang pagaling ni Doña Leonor ay kasama ang 5,000 euro na spa package at isang bagong damit ng Balenciaga na binili noong hapong pagkatapos ng kasal. Alam ko lahat. Ang kaalaman ay hindi na lamang kapangyarihan. Isa na itong pinakinis, matalim na armas. Dumating ang Martes ng umaga. Hinihintay ko na siya. Binigyan ako ng babala ni Alejandro, si Mateo, na walang makuha ni isang sentimo sa Marbella at nahaharap sa pagguho ng kanyang kasal at pananalapi, ay kailangang bumalik sa pinagmulan ng problema. Nakita ko ang itim na sasakyan ang ginagamit niya sa firm na pumasok sa kurbadang daan ng aming bahay sa Barrio de Salamanca mula sa security monitor ng aking opisina. Hindi nakasuot ng komportableng damit ng isang pinagtaksilang asawa, kundi ng isang perpekto, matalim na kulay kremang suit, nakapusod ang buhok, perpektong make-up, pupunta ako sa digmaan na bihis para sa okasyon. Naghintay akong marinig na mabigo ang susi sa lock, tapos isang impit na mura. Sinubukan niyang pumasok. Pinapalitan ko na ang mga kandado wala pang 1 oras pagkatapos kong mapanood ang video. Hinayaan ko siyang mag-doorbell. Minsan, 2, 3 beses, pabilis ng pabilis, pag-iit ng pag-iit. Hindi ako nagmadali sa paglakad papunta sa pinto. Tumigil ako sa harap ng salamin sa pasilyo malamig, mahinahon, hindi maaabot. Binuksan ko iyon. Mukha siyang wasak. Nawala na ang pagiging aristokrata. Lukot ang suit, yung mismong suit na sinuot niya sa paglipad papuntang Marbella. Maitim ang ilalim ng mga matang namumula. Ang balat niya ay maputla, balisa sa sobrang kaba. Dati siyang gwapo sa paraang formal na pang-private school. Ngayon mukha lang siyang desperado. Valeria,
Huminga siya, halo ng ginhawa at galit. Sinubukan niyang pumasok. Hindi ako umalis sa pwesto. Ang bilis mo namang nakabalik, Mateo. Akala ko aabuti ng ilang linggo ang protocol ng paggamot. Papasukin mo ko. Angil niya. Sinusubukang itulak. Tumayo ako ng matatag. Bahay ko ito. Hindi ka welcome dito. Sabihin mo dyan ang sasabihin mo. Nabasag ang kanyang composure. Nababaliw ka na ba? Sigaw niya. Umalingaw-ngaw iyon sa pasilyo sa likuran ko. Nagsimulang tumahol ang aso ng kapitbahay. Pag-freeze ng mga account, pagpalit ng mga kandado. May sakit ang ina ko at gumagawa ka ng isang nakakabaliw na eksena sa pagseselos dahil sa isang lintek na hindi pagkakaintindihan. Anong problema mo? Sumandal ako sa frame ng pinto, humalukip-kip. Ang perpektong larawan ng pagiging kalmado. Isang hindi pagkakaintindihan, pag-uulit ko na may blankong boses. Ipaliwanag mo sa akin ngayon. Makikinig ako. Paano naging isang hindi pagkakaintindihan ang pagpapakasal sa ibang babae sa Marbella habang sinasabi mo sa asawa mong nasa tabi ka ng kama ng naghihingalong ina mo? Nanginig siya, pero itinulak siya ng galit paabante. Hindi, yan ang sa tingin mo. Mukhang kasal. Mateo, nakatuksedo ka. Nakaputi siya. Isang pari. Ang ina mo, na nakakagulat na napakalusog para sa isang nasa bingit ng kamatayan, nakangiti sa front row. Ang mga hashtag ni Sofia ay napakalinaw. Boda Montenegro. Aling bahagi ang hindi ko naintindihan? Nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi niya alam na napanood ko iyon. Akala niya ang pag-freeze sa account ay isang banking error o reaksyon lang sa kawalan niya. Ang pagkakaalam niya na alam ko na talagang alam ko ay tumama sa kanya. Nawala ang kanyang kayabangan. Napalitan iyon ng takot. Hindi. Yun ganun binalak. Nauutal niyang sabi. Ibinababa ang boses. Sinusubukang magmukhang nagsisisi. Isang palyadong pag-arte. Pinilit ako ni Mama. Alam mo kung paano siya? Ang mga De Velasco, ang pangalan nila, ang mga koneksyon nila sa Europa. Mahalaga ito sa pagpapalawak ng law firm. Si Catalina ay isang business deal, isang merger. Wala itong ibig sabihin. Hindi nito binabago ang meron tayo. Tinitigan ko siya, hinayaan ang walang hiyang tapang ng mga salita niya na lumutang sa pagitan namin. Isang business deal. Isang merger. Umiling ako ng marahan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ko. Pero hindi ito umabot sa mga mata ko. Tama ka, Mateo. Hindi nito binabago ang meron tayo. Dahil ang meron tayo ay isang prenuptial agreement na may napakalinaw na probisyon tungkol sa pagtataksil at financial fraud. At ang meron ka ay isang bagong asawa na hindi mo kayang suportahan, isang ina na kasabwat sa bigamya, at isang utang na pinondohan mo gamit ang pera nating mag-asawa. Kumusta naman ang merger na yun ngayon? Tumigas ang panga niya. Ang takot ay nag-ibayo sa isang bagay na mas madilim, mas pangit. Napaka-bitch mo, tura niya. Mapaghiganti, walang puso. Sinusubukan mo ba akong sirain? Hindi, sabi ko, ibinaba ang boses sa isang nakamamatay na bulong. Sinira mo ang sarili mo. Sinisiguro ko lang na magbabayad ka sa mga naging epekto. Humakbang ako palapit sa kanya. Gumawa ka ng fraud. Nagsinungaling ka. Ginamit mo ang pera natin para pondohan ang pantasya mong kasal. Ang kasal natin ay naging isang palamuti na lang para sa iyo. Isang pansamantalang lugar habang hinahanapan ka ng ina mo ng isang mareng may titulo para mapalahian. Pwes, tapos na ang palabas. Lumayas ka sa property ko. Sinimulan kong isara ang pinto. Hinarang niya ito ng kanyang kamay. Ang mukha niya ay na-deform. Hindi mo pwedeng gawin to. Pina-freeze mo lahat. Wala akong pera. Ang hotel sa Marbella, ang kasal. Sinisingil na nila ako. Hysterical si Catalina. Hindi siya nag-aalala para sa akin o sa buhay namin. Nag-aalala siya sa bago niyang asawa at sa kanyang kahihiyan. Iyon ang huling pako sa kabaong. Problema mo na yan, sabi ko ng may tamis. Baka pwedeng pautangin ka ng nanay mo o ng mga bago mong in-laws. Huminto ako. Ay oo nga pala. Bangkarote sila, kaya nga nila ibinenta ang anak nila sa iyo. Bad business, Mateo. Sobra ang ibinayad mo. Mukhang gusto niya akong sakalin. Lalabanan ko to. Kakaladkarin kita sa bawat korte. Sasabihin kong unstable ka. Isang baliw,
Selosang asawa na inubusan ng pera ang anak ng isang naghihingalong ina. Gawin mo, sagot ko na may boses na kasing tigas ng asero. May video ako ng kasal. May financial records ako na nagpapakita na binili mo ang singsing at binayaran ang lisensya 6 na linggo na ang nakalipas habang natutulog ka sa kama ko. May mga statement ako mula sa isang private investigator na nagkukumpirma sa perpektong kalusugan ng ina mo at sa maraming pagkikita niya sa mga De Velasco. May audio ako na tinatawag ako ng bago mong biyenan na ang sagabal sa Madrid. Humilig ako ng konti sa kanya. Subukan mo akong labanan at ililibing kita. Kukunin ko pati ang suot mong damit. Sisiguruhin ko na bawat partner sa firm mo, bawat kaibigan mo, bawat tao sa lungsod na ito ay malalaman na si Mateo Montenegro ay isang murang scammer at bigamista na nagpakasal sa isang gold digger na aristokrata dahil inutos ng mami niya. Itinuro ko ang pinto. Ngayon, tanggalin mo ang kamay mo dyan bago ako tumawag ng pulis at ipaaresto kita dahil sa trespassing. Biglang nawala ang kanyang tapang. Ang galit ay gumuho sa isang bagay na nakakaawa. Wasak. Ito ang totoong Mateo. Hindi ang makapangyarihang abogado. Hindi ang walang bahid na tagapagmana. Isang mahinang bata na sunod-sunuran sa kanyang ina. Natrap. Bumagsak ang mga balikat niya. Valeria, parang awa mo na. Bulong niya. Napuno pa ng luha ang mga mata niya. Manipulative hanggang sa huli. Mahal kita. Isa itong pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali. Pwede nating ayusin to. Pwede nating ipaanul. Hindi pa namin ito nakokonsuma. Papel lang yon. Tinitigan ko siya. 8 taon ang pinagsamang buhay. At wala akong naramdaman. Walang galit. Walang pag-ibig. Ni hindi man lang awa. Isang walang lamang pandidiri lang. Mahal mo ako, ulit ko. Kakaiba ang paraan mo ng pagpapakita niyan. Dinukot ko sa bulsa ng jacket ko ang isang makapal na sobre. Iniabot ko sa kanya. Heto ang kopya ng divorce petition, ang court order na nag-freeze ng lahat ng assets, at isang restraining order na nagbabawal sa iyong kontakin ako o lumapit ng wala pang 500 metro mula sa property na ito o sa pinagtatrabahuhan ko. Naibigay na ang official copy sa opisina mo. Ituring mo itong courtesy. Tiningnan niya ang sobre na parang ahas. Hindi niya kinuha. Binitawan ko. Bumagsak ito sa Italian marble ng entrance na may mahinang tunog. Ang mga gamit mo ay ipapak at ipapadala sa club mo. Huwag ka nang babalik. Isinara ko ang pinto. Pinihit ko ang deadbolt. Ang click nito ay matatag. Pinal. Tumayo ako roon, nakikinig sa isang impit na tunog ng galit. Tapos ang kaluskos ng papel ng sipain niya ito. Pagkatapos, katahimikan. 1 minuto ang lumipas. Narinig ko ang mahinang tunog ng papalayo niyang sasakyan. Huminga ako. Hindi ko na malayan na pinipigilan ko pala ang hininga ko. Matatag ang aking mga kamay, normal ang tibok ng puso ko. Tapos na ang paghaharap at nanalo ako. Pero hindi pa ang digmaan. Bumalik ako sa opisina ko at umupo. Tumunog ang computer ko. Isang bagong email. Sender. doña.leonor@montenegrotruste.com. Subject. Tawagan mo ako. Valeria, hindi ko alam kung anong lason at kasinungalingan ang ipinasok mo sa utak ni Mateo, pero hindi katanggap-tanggap ang pag-uugali mo. Ang pag-freeze ng mga joint assets habang may family medical crisis ay napakasama. At ngayon nalaman kong pinalayas mo siya sa sarili niyang bahay. Alam ko na noon pa na ruthless ka sa negosyo, pero hindi ko inakalang bababa ka sa ganitong level. I-unlock mo ang mga accounts na iyon agad-agad at itigil mo ang pambabatang pag-iinarte na ito. Sapat na ang stress ng anak ko. Hindi ko papayagang palalain mo pa. Kami ay mga Montenegro. Hindi namin kinukonsinti ang ganitong melodramatikong eksena. Ayusin mo ito ngayon. Leonor, binasa ko iyon ng 2 beses. Napatigil ang hininga ko sa sobrang kapal ng mukha. Ang matriarka na sinusubukan akong takutin gamit ang bigat ng apelidong Montenegro na parang may halaga ang pangalang iyon sa akin bukod sa pagiging kasing kahulugan ng panlilinlang. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang isang bagong email. Inattach ang video ng kasal. Sa to field. Maingat kong isinulat ang bawat email address na mayroon ako mula sa mga babae sa social circle ni Doña Leonor. Yung mga nasa Symphony Committee. Gardening Club. Heritage Society. Bawat matigas at mababaw na socialite
na kailangan ni Leonor ang approval. Ang subject ay simple, asterisk congratulations, asterisk. Ang mensahe ay mas simple, mga minamahal. Sigurado akong sasamahan ninyo ako sa pagbati sa aking magiging ex-husband na si Mateo Montenegro at sa kanyang magandang bagong asawa na si Catalina de Velasco sa kanilang kasal sa Marbella, Espanya. Isa itong napaka-romantic na surprise ceremony. Lubos akong nagagalak na ang ina ni Mateo, si Doña Leonor, ay nagkaroon ng napakahimalang paggaling mula sa kanyang kamakailang malubhang sakit na nagawa pa niyang dumalo at magdiwang. Hangad ko ang pinakamabuti para sa mga bagong kasal. Nagmamahal, Valeria Silva. Pinigilan ko ang daliri ko sa send button ng isang segundo. Ito ay hindi lang ganting atake kay Mateo. Ito ay isang scorched earth attack sa maingat na inalaga ang social reputation ni Doña Leonor. Gusto niya ng isang nararapat na manugang. Makukuha niya iyon. At makukuha rin niya ang iskandalo, ang mga bulungan, at ang panunuya. Nag-click ako ng send. Ang tunog ng email na naisend ay ang pinakakasiyasyang tunog na narinig ko sa mga nakaraang araw. Ang unang atake ay naging pribado at pinansyal. Ang ikalawa ay pampubliko, sosyal, at ganap na nakamamatay. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Alejandro Vargas. Pumunta na siya. Tapos na. Naibigay na sa kanya lahat. At kapapadala ko lang sa buong listahan ng contacts ni Doña Leonor ng wedding announcement. May maikling katahimikan, tapos isang mababang tawa. Ipaalala mo sa akin na huwag kailanman bumangga sa iyo, Valeria. Elegant. Ang epektong sosyal niyan ay parang nuclear bomb, at harang din nito ang anumang kwento na subukan nilang buuin na unstable ka. Formal mo lang kinilala sa publiko ang kasal ng may grasya. Brilliant. Ano ang susunod? Tiningnan ko ang screen, ang email na naipadala. Isang digital grenade sa puso ng mundo ni Doña Leonor. Ngayon, hinihintay natin ang counter-attack. Darating iyan, sabi ni Alejandro. Kukuha siya ng abogado. Baka isang lumang kaibigan ng pamilya na wala sa lebel mo. Susubukan nilang manakot, magbanta, baka gawin kang kontrabida dahil sa inabandona mo raw siya habang may sakit ang ina niya. Pero hawak natin ang ebidensya. Ang timeline, ang prenup, panalo ang kasong ito. Samantala, mabuhay ka. Magpakita ka. Manatiling hindi natitinag. Yan ang pinakamagandang paghihiganti. Binaba ko ang telepono. Hindi natitinag. Kaya kong gawin iyon. Tiningnan ko ang maganda, walang tao, at tahimik kong bahay. Hindi na ito isang hawla. Isa na itong command center. At sa unang pagkakataon, akin ang labanang ito. Nawala ang gulat at sakit, inubos ng isang malamig at malinis na apoy. Akala niya maaari niya akong itapon nang walang kapalit. Akala niya magiging tahimik, sugatan, at isinantabing ex-wife na lang ako na maraming pera. Nagkamali siya. Ang sagabal ay nagdeklara na ng digmaan at wala akong balak matalo. Dumating ang sagot makalipas ang 2 araw, hindi bilang legal na abiso, kundi bilang isang makamandag na email mula sa bagong abogado ni Mateo, isang nagngangalang Carlos Ruiz. Isang pangalan na amoy elite clubs at maalikabok na mga library. Eksakto sa inaasahan ko. Senyora Silva, nire-representa ko si Senyor Mateo Montenegro sa inyong nagaganap na proseso ng diborsyo. Ang inyong mga ginawa kamakailan kabilang ang illegal na pag-freeze sa joint assets, malisyosong pagkalat ng pribadong impormasyon, at pagpalit ng mga kandado sa bahay ng mag-asawa ay maituturing na financial abuse at harassment. Bukod pa rito, lubos kaming nag-aalala sa inyong tila pagiging unstable sa panahon ng isang matinding family crisis. Ang aking kliyente ay nasa ibang lugar para asikasuhin ang kanyang malubhang may sakit na ina, isang bagay na inyong pinilipit ng mapanlinlang. Hinihingi naming i-unfreeze agad ang lahat ng account, ibalik ang access sa bahay, at itigil ang lahat ng paninira. Kung hindi, mapipilitan kaming magsagawa ng legal na aksyon, kabilang ang paghingi ng restraining order laban sa inyo, at pag-angkin ng malaking danyos para sa inyong padalos-dalos at mapaghiganting pag-uugali. Binasa ko iyon ng 2 beses. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa aking mukha. Financial abuse. Instability. Sinusubukan nilang baliktarin ang kwento. Nakakatawa, desperado, transparent, wala silang patunay. Tanging kayabangan lamang. I-forward ko ang email kay Alejandro na may isang linya. Wow, restraining order daw. Nanginginig ako. Ang sagot niya ay agaran, standard na pananakot.
Wala silang kaso at alam nila iyon. Ang tungkol sa ina na malubhang may sakit ay nakakainsulto na rin. Base sa ebidensya, ignore. Sundin ang plano. Ang plano ay may tiyak na kahulugan. Nang gabing iyon ang taunang charity gala ng Madrid Elite, ang pinakamapagmataas at pinakapormal na kaganapan sa social calendar ng Madrid. Ito ang paboritong charity ng firm ni Mateo. Sa loob ng ilang taon tiniis ko iyon bilang obligasyon. Nakangiti sa tabi niya habang ang mga asawa ng mga partner niya ay tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, na para bang isang matalinong babae lang ng venture capital na nakisakay sa kanila. Sa taong ito, bumili ako ng lamesa para sa Silva Capital. Pupunta ako. At gagawa ako ng isang engrandeng pagpasok. Si Lucia, ang kasabwat at kasama ko sa gabing iyon, ay dumating ng alas 6. Tiningnan niya ako. Isang mahabang damit, metallic gray, custom-made, structured, malamig, kahanga-hanga. Sumipol siya ng mahina. Mukha kang €1,000,000. Hindi ka mukhang taong nagpawalang bisa sa isa pang milyon. Perpekto. Nagsisisi ka ba sa lamesang yan? Tanong niya. 10,000 bawat tao para manood ng isang grupo ng mga dinosaur na binabati ang isa't isa. Isa itong investment. Sagot ko habang inaayos ang isang diamond earring. Ang return ngayong gabi ay magiging kahanga-hanga. Ginawa ang gala sa IFEMA Madrid. Amoy mamahaling pabango, champagne, at pamanang pribilehiyo ang hangin. Nang pumasok kami, isang alon ang umikot sa kwarto. Tinginan, bulungan sa likod ng mga basong kristal. Nagawa ng email ang trabaho nito. Ang kasal ni Mateo sa Marbella, ang himalang paggaling ni Doña Leonor, ang pag-block ko sa pera nila, ito na ang pinakamagandang iskandalo na nakuha ng mga taong ito sa loob ng maraming taon. Sinalubong ko bawat tingin ng isang tahimik na ngiti, bumabati na parang walang nangyari. Nakita ko siya kalagitnaan ng cocktail. Si Mateo ay nasa tabi ng bar, napapalibutan ng 2 senior partners. Nakasuot siya ng tuksedo na kahina-hinalang kamukha ng nasa video. Sinusubukan niyang magmukhang kalmado, pero ang tensyon ay halata sa kanya. Ang tawa niya masyadong malakas, masyadong pilit. Hindi pa niya ako nakikita. Siyempre, nandoon din si Doña Leonor. Nakasuot ng matigas na brocade suit. Napapalibutan ng mga kaibigan niya. Nakita niya ako. Nagtagpo ang mga mata namin. Ang mukha niya, na karaniwang mahinahon, ay nanigas sa purong pagkamuhi. Itinaas ko ang aking baso para sa isang mabilis na tagay. Isang eleganteng pang-aasar. Umiwas siya ng tingin, namula ang leeg. Target at 2 o'clock, bulong ni Lucia. Mukhang sasabog na siya. At yung mga partners niya ay hindi komportable. Perpekto, sabi ko, pahiyain pa natin sila. Ang plano ay simple, maghintay ng tamang oras. May bahagi kung saan pinasasalamatan ang mga malalaking donor. Bilang sponsor at buyer ng mesa, babanggitin ang pangalan ko. Aakyat ako, tatanggapin ang pagkilala, at magsasalita. Ang hapunan ay isang surreal na pantomime. Umupo ako kasama ang aking team, isang core ng loyalty sa gitna ng nakikiusyoso at mapanghusgang mga tingin. Nag-usap kami tungkol sa merkado, tungkol sa IPO, tungkol sa totoong negosyo mas totoo kaysa sa ginintuang teatro na nakapaligid sa amin. Narinig ko ang pira-pirasong usapan mula sa ibang mesa. Umalis siya kasama ng isang European kondesa. Pina-freeze niya lahat. Alam ko na noon pa man na masyadong mabigat siya para kay Mateo, at dumating ang sandali. Ang presidente ng komite, si Arturo Mendoza, ang humawak sa mikropono. Mga pasasalamat, pangalan, kumpanya, at syempre, ang ating mga kaibigan mula sa Montenegro at partners, palakpakan. Tumayo si Mateo, may pilit na ngiti, at natutuwa tayong salubungin ang isang bago ngunit napaka-impluwensyang kasama ngayong taon. Ang Silva Capital. Pinangungunahan ng visionary na si Valeria Silva. Iba ang naging palakpakan, mas nag-aalangan, mas mausisa. Tumayo ako. Inayos ang damit, naglakad papunta sa entablado. Ang tunog ng takong ko lang ang naririnig. Daan-daang mata ang nakatingin sa akin. Kinuha ko ang inukit na glass plaque mula kay Arturo at humarap sa mikropono. Salamat Arturo. Sabi ko sa mikropono, malinaw at kalmado ang boses na madaling umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Humarap ako sa madla. Hinanap ko si Mateo sa gitna ng karamihan. Nandoon siya,
Namumutla parang usa na nakakita ng nakakabulag na headlights ng mabilis na sasakyan. Isang karangalan ang nandito ngayong gabi. Sumusuporta sa isang napakahalagang adhikain. Patuloy ko na may perpektong profesionalismo. At dapat kong sabihin na nakakatuwang nasa isang silid ako na puno ng mga pamilyar na mukha, lalo na matapos ang napakaabala kong mga nakaraang linggo. Isang kinakabahang tawa ang dumaan sa silid. Wala ito sa script. Ngumiti ako ng may bahagyang ironya. Karamihan sa inyo ay malamang may mga narinig ng tsismis, kaya para maiwasan ang anumang kalituhan. Huminto ako. Hinayaan kong lumaki ang katahimikan. Bagaman pinagdadaanan ko ngayon ang hindi inaasahan at medyo biglang pagtatapos ng aking kasal, ang focus ko ay nananatili sa aking trabaho, sa aking team, at sa mga adhikaing katulad nito. Tiningnan ko si Mateo diretso at malamig. At oo, gusto kong maglaan ng sandali para ibigay ang aking pinakamatapat na pagbati sa publiko para sa aking magiging ex-husband, si Mateo Montenegro. Naging napakatahimik ng silid na halos marinig mo ang pagkatunaw ng yelo sa mga wine bucket. Patuloy ako sa magaan, halos kaswal na tono. Congratulations Mateo, sa iyong kamakailang pagpapakasal kay Catalina de Velasco sa Marbella. Mukhang isa itong napakagandang seremonya. At espesyal din na pagbati para sa iyong ina, si Doña Leonor. Binaling ko ang tingin ko sa kanyang mesa. Mukha siyang nasa bingit ng pag-collapse. Isang tunay na himalang medikal. Nakakatuwang makita kang nagniningning ngayong gabi, Leonor. Huli kong balita, hinaharap mo ang isang malubhang sakit sa Barcelona. Ang makabalik mula roon at makapagsayaw pa sa kasal ng anak mo sa Marbella sa loob lang ng ilang araw ay totoong nakaka-inspire. Isang patotoo sa sistema ng kalusugan ng Espanya. O baka sa kapangyarihan ng isang magandang damit ng Balenciaga. Ang bulungan ay naging mga singhap, ilang nerbiyosong pagtawa. Sa gilid ng entablado, pilit akong sinesenyasan ni Arturo na itigil. Inignore ko siya. Alam ko na may mga nalilito, sabi ko, at medyo tumigas ang boses ko. Kaya para linawin ang lahat, hayaan ninyo akong ibahagi ang magandang balita sa lahat. Sumenyas ako ng kaunti kay Lucia, na nasa tabi ng AV technician na kinumbinsi namin kanina. Bumuhay ang malaking screen sa likuran ko. Lumabas ang malaking video. Si Mateo, nakangiti sa tuksedo niya. Si Catalina sa kanyang gown. Ang halik, ang text, Boda Montenegro, Marbella Dream. Ang bulungan ay naging alon ng gulat. Diyos ko, narinig ko sa isang tao. Nag-freeze ang video sa paghalik. Tapos, sa isang malinis na pag-click, nahati ang screen. Sa isang gilid, ang naka-freeze na imahe. Sa kabila, mga dokumento. Una, ang credit card statement, 15,000 EUR sa jewelry store sa Barcelona naka-highlight. Sunod, ang marriage license application sa Andalusia, petsado 6 linggo bago. Pagkatapos, ang resibo ng wedding package sa Finca La Concepcion, naka-highlight din. At sa huli, isang webpage ng isang top oncology clinic sa Barcelona. Ang pangalang Dr. Soler ay minarkahan ng malaking pulang X, at sa tabi nito, isang larawan mula sa ulat ni Diego Torres, si Doña Leonor Montenegro, naka-Balenciaga suit, tumatawa paglabas ng spa, petsa, isang araw matapos ang di umano'y diagnosis. Humarap ako sa mikropono, kaguluhan sa kwarto. Mula namumutla, naging kulay abo si Mateo. Isa sa mga partner ang nakahawak sa braso niya para suportahan siya. Si Doña Leonor ay nawala. Gaya ng nakikita ninyo, sabi ko na may nakakamatay na kalmado, ito ay isang masayang kwento. Isang surprise wedding, isang himalang paggaling, at isang bagong kabanata para sa pamilyang Montenegro. Hangad ko ang pinakamabuti para sa kanila. Inilibot ko ang paningin ko sa kwarto. Para sa akin, excited ako sa sarili kong bagong kabanata, isang kabanatang may mas kaunting creative fiction. Maraming salamat. Ibinaba ko ang plaque sa podium. Tumango ako ng kaunti at bumaba ng entablado. Ang katahimikan ay tumagal ng 3 segundo. Bago sumabog ang buong kwarto, hindi na ako lumingon. Naglakad si Lucia sa tabi ko, nakangiti. Valeria, hindi iyon isang revelation. Isang public execution yon. Isang social autopsy, pagtutuwid ko ng hindi tumitigil. Tinitingnan kami ng lahat. Gulat, chismis, panghuhusga wala na itong pakialam. Nasa may labasan na kami nang sumulpot siya. Hinaharangan ng daanan. Si Mateo, wasak.
Ang mukha niya ay halo ng galit at kahihiyan. Nababaliw ka na, dura niya, nanginginig. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Sinira mo ko. Sinira mo ang lahat. Huminto ako. Tiningnan ko siya na parang isang insekto. Ako? Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ipinakita ko lang ang ebidensya. Ituring mo iyon na isang courtesy. Tumabi ka na ngayon. Pagbabayaran mo to. Bulong niya. Lumalapit. Amoy alak siya. Sisirain kita. Wawasakin ko ang Silva Capital piraso-piraso. Ako ang, wala kang gagawin. Ang boses ni Alejandro Vargas ay lumitaw sa tabi ko, hawak ang telepono niya. Kapag hindi kayo umatras ngayon din, Senyor Montenegro, tatawag ako ng pulis dahil sa pagbabanta at harassment. Pinoproseso na ang restraining order. Nakakahiya kung sa selda matatapos ang gabi ninyo. Tiningnan kami ni Mateo, palipat-lipat mula kay Alejandro patungo sa akin. Desperado, talunan. Nawala ang anumang laban sa katawan niya. Ang lalaking tumawag sa aking needy, na nagplano ng sikretong kasal, na umakalang makakalusot siya wala na siya doon. Anino na lang ang natira. Umatras siya, bumulong ng mga hindi maintindihang salita, at naglakad pabalik papunta sa bar. Tiningnan ako ni Alejandro. Medyo theatrical, pero effective. Mas ginawa mong 1,000 beses na madali ang anumang negosasyon. Wala na siyang anumang social capital na natitira. Salamat sa pagsama, sabi ko. Ito ang pinakamagandang palabas sa buong lungsod, tuyong sagot niya. Pero ngayon, inirerekomenda kong umalis na kayo. Naiparating mo na ang punto mo. At sa napaka-ingranding paraan, lumabas kami ni Lucia sa malamig na gabi ng Madrid. Dinala ng valet ang kotse ko. Habang papalayo kami, makinang ang efema mula sa malayo. Nag-vibrate ang telepono ko, unknown number. Wala kang class, napakabulgar mo. Hindi ka na kailanman magiging welcome sa disenteng lipunan. Nakakuha ka ng kaaway pang habang buhay. Leonor Montenegro, ipinakita ko kay Lucia. Tumawa siya. Disenteng lipunan. Mahal ko, sinunog mo na ang buong treehouse nilang iyon. Saan tayo pupunta? Kailangan ko ng totoong alak. Tiningnan ko ang mensahe, tapos ang lungsod. Ang lungsod ko. Idinilit ko iyon. Uuwi, sabi ko. Bukas may kumpanya pa akong patatakbuhin. Tapos na ang gala. Wasak na ang reputasyon ni Mateo. Ang katayuan ni Doña Leonor sa lipunan ay nauwi sa abo. Ang kwento ay nakasulat na. Siya, ang sinungaling, taksil, at bigamista. Si Doña Leonor, ang mapanlinlang na matriarka. At ako, ang pinagtaksilang asawa na tumugon ng may malamig at perpektong katumpakan. Tapos na ang unang public battle. At hindi lang ako nanalo. Binago ko ang rules ng laro. Magpapatuloy ang digmaan, ngunit ang kalaban ngayon ay sugatan, expose at tumatakas. Ang epekto ng gala ay agaran at masarap sa pakiramdam. Si Carlos Ruiz ay nagbitiw bilang abogado ni Mateo Montenegro. Rason ay irreconcilable differences. Kinontak na kami ng bagong abogado mula sa isang katamtamang firm. Nag-aalok sila ng settlement. Pananatilihin ni Mateo ang kanyang personal trust fund. Sayo na lahat ng natitira. Nagtataas siya ng puting bandila. Gusto niya itong mawala ng tahimik. Binasa ko ang mensahe sa opisina ko sa Silva Capital. Putong bandila, sabi ni Lucia na nakaupo sa gilid ng mesa ko. Nakataas ang isang kilay, hawak ang kanyang latte. Pagkatapos ng nangyari kagabi, hindi siya sumusuko. Sinusubukan lang niyang isalba kung ano ang natitira. Eksakto, sagot ko habang pinagsalikop ang mga daliri. Hindi yan pagsuko, isa yang tactical retreat. Maiiwan sa kanya ang pondo ng pamilya nila ng buo. Dilaan niya ang mga sugat niya, lilipat sa ibang bahagi ng Europa, kasama ang kanyang dugong bughaw na asawa, at mabubuhay doon, habang sinusubukan ng nanay niyang ibalik ang estado nila sa lipunan. Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi ko pina-freeze ang accounts ni sinira ang pangalan niya sa publiko, para lang magkaroon siya ng komportableng exile. Gusto kong maramdaman niya ang lahat ng epekto. Lahat-lahat. Gumawa ako ng email para kay Alejandro. I-reject ang alok. Counter offer. Wala siyang makukuha sa joint assets. Dapat niyang ibalik ng may interes ang bawat sentimo ng perang mag-asawa
na ginastos niya kay Catalina de Velasco sa kasal at sa mga medical trips niya sa Barcelona. Ayon sa attached accounting report, babayaran din niya ang lahat ng aking legal fees. Papunta tayo sa trial. Ang prenup ay malinaw, pero gusto kong huwes ang magkumpirma nito sa publiko. Dumating ang sagot ni Alejandro agad-agad. Aggressive. Gusto ko yan. Matatakot siya dito. Sending. Ang counter-offer ay parang paghagis ng nakasinding posporo sa isang kwartong puno ng gasolina. Ang bagong abogado ni Mateo, isang Carlos Ruiz din, bagong firm, ay tumawag kay Alejandro sa loob ng wala pang isang oras. Nakinig ako via speakerphone mula sa opisina ko. Alejandro, maging makatuwiran naman kayo. Pagmamakaawa ng abogado, ang boses ay tense. Payag na ang kliyente ko na isuko ang lahat ng joint assets. Milyon-milyon yon. Nakalamang na sa pananalapi ang kliyente mo. Ang paghingi pa ng refund na. Ano ba ito? 280,000. Plus legal fees? Punitibo na to. Ganun ang magiging tingin ng huwes. Napakalamig ng boses ni Alejandro. Isang huwes ay makikita ang isang lalaki na nanloko sa asawa niya, nakagawa ng bigamya, at gumamit ng pera ng mag-asawa para pondohan ng isang affair at pangalawang kasal. Pinapahintulutan ng prenup ang total forfeit ng joint assets kapag may pandaraya. Nasa karapatan ng kliyente kong hingin ang kumpletong restitution. May mga ebidensya kami. Timeline, marriage certificate. Hindi ito parusa. Isa itong reparasyon. Bakit popondohan ng kliyente ko ang bago niyang buhay? Hindi siya isang halimaw, pilit ng abogado, mahina, nagkamali siya. Nawala ang reputasyon niya, ang posisyon niya, nawala niya ang mga iyon sa sandaling sinabi niyang, I do sa ibang babae, putol ni Alejandro. Nananatili ang offer namin. At saka, naghahanda rin kami ng isang civil lawsuit para sa fraud at emotional damage. Ang discovery process ay magiging detalyado. Ipasubpena namin ang mga emails, text messages, at financial records ng Montenegro Trust Fund sa nakalipas na 5 taon. Tatanungin namin si Doña Leonor Montenegro, si Catalina de Velasco, ang wedding planner. Bubuklatin namin ang lahat ng bato sa pribilehiyong mundo niya. Pumirma siya sa settlement o hindi. Katahimikan, mabigat. Ipapakita ko ito sa kliyente ko. Bulong ng abogado. Binaba ang tawag. Tiningnan ako ni Alejandro. Tatanggihan niya. Sasabihin sa kanya ng nanay niya na tanggihan. Ayaw nilang malantad ang pondo ng pamilya. Mabuti, sagot ko. Hayaan mo silang lumaban. At lumaban nga sila. Ang labanang legal ay naging war of attrition, pero marami akong front na nilalabanan. Nakipagkita ako kay Beatriz, ang aking CFO. Ang Montenegro Trust Fund ay may 15% sa isang malaking investment fund, sabi ko sa kanya. At ang Silva Capital ang pinakamalaking investor. Gusto kong i-activate ang forced buyout clause. Reputational risk. Ang pampublikong iskandalo nila ay umaapekto sa tiwala ng pondo. Ngumiti si Beatriz. Agresibo yan, pero pwede. Gagawa yan ng matinding labanan sa valuation. Bubuanin sila ng legal costs. Perfect, gawin mo. Tapos tinawagan ko si Diego Torres. Sino ang may hawak sa utang ng mga De Velasco? Isang grupo ng mga bangko sa Andorra. Medyo mahigpit. Padalhan mo sila ng anonymous package. Utos ko. Ang lahat ng ebidensya ang diborsyo, ang asset freeze, ang pagguho ng pera ni Montenegro. Ipaunawa mo sa kanila na patay na ang inaasahan nilang bailout. Gagawa ito ng matinding panic, sagot niya. At gumawa nga. Wala pang 1 linggo, ang kasal ni Mateo ay nagsimulang gumuho mula sa labas. Nang mapagtanto ng mga De Velasco na ang kaligtasan nila ay nawala, tumalikod sila kay Mateo. Hindi ganoon kainausente si Catalina tulad ng inaakala. Galit na galit siya. Nakatanggap ako ng email. Unknown sender. Subject, Catalina. Binuksan ko iyon. Senyora Silva, hindi mo ako kilala, pero sa tingin ko mayroon tayong iisang problema. Nagsinungaling din sila sa akin. Sinabi sa akin na si Mateo Montenegro ay isang makapangyarihang lalaki, magtatapos na sa isang mapayapang paghihiwalay. Sinabi nila sa akin na wala ka na sa usapan. Ngayon nakikita ko na ginamit lang pala ako na parang piyesa ng ina niya. At naging tanga ako sa desperasyon ng sarili kong pamilya. Ayokong maging asawa ng isang sinungaling. Hihilingin ko na ang annulment. May impormasyon ako. Ideya ito ni Leonor ang kasal.
Nag-alinlangan si Mateo. Pero mahina siya. May mga email at recording ako. Gusto ko ang kalayaan ko. At gusto kong makitang bumagsak ang plano ni Leonor. Kakausapin mo ba ako? Si, tinitigan ko ang screen. Isang hindi inaasahang regalo, isang pagtataksil mula sa loob ng kalaban. Finorward ko ang email kina Alejandro at Diego. I-verify kung siya nga. Kapag napatunayan, buksan ang isang secure channel, nabuo ang alyansa, matalino, praktikal, at kasing wasak ko rin pala si Catalina ng pagtaksilan. Ibinigay niya sa amin ang lahat. Mga email ni Doña Leonor na nakikipagnegosye, mga audio kung saan ako'y minamaliit, mga pangako ng pera ngayon ay imposible na. Gamit iyon, nawasak ni Alejandro ang anumang depensa ni Mateo. Sa isa sa mga pagdinig, noong sinubukan niyang igiit ang kwentong business merger, ipinatugtog ni Alejandro ang isang audio. Ang boses ni Doña Leonor, malamig, tumpak, ang pagkasentimental ay para lang sa gitnang uri. Si Valeria ay isang naging matagumpay na bahagi ng buhay mo, aaminin ko pero bahagi lang. Bago ang pera ng Silva, ang pangalang De Velasco ay kasaysayan. Oras na para lumaki at gawin ang obligasyon mo, ayos lang siya. Mayroon naman siyang sariling negosyo. Magiging bukas palad naman tayo sa settlement. Patuloy ng boses ni Doña Leonor sa recording. Pero sasakay ka sa eroplanong iyan papuntang Marbella at pakakasalan mo ang babaeng iyon. Ito ang pinakamabuti para sa pamilya. Ito ang inaasahan sa iyo. Boses ni Mateo, mahina, talunan. At paano kung hindi ko gawin? Kung gayon, kailangan mong ipaliwanag sa mga administrator kung bakit nawala ang posisyon mo sa pamilya. Ang trust fund ay isang pribilehiyo. Mateo, hindi karapatan. Nakatali ito sa responsibilidad. Ang responsibilidad ko ay protektahan ang pamana ng mga Montenegro. Ang responsibilidad mo ay sundin iyon. Sa harap nito, ang paglaban ni Mateo ay nasira. Bumaba ang desisyon ng korte. Ang prenuptial agreement ay naipatupad ng buong buo. Ang mga joint accounts na naka-freeze na ay ibinigay lahat pabor sa akin. Bukod pa rito, inutusan si Mateo na ibalik ang 280,452.1112 sa matrimonial estate, dagdag pa ang aking legal fees na nasa 200,000 na. Protektado ang personal niyang trust fund, ngunit ngayon ay pinipilipit naman ito sa ibang paraan. Ang kaso mula sa malaking pondo ay humihingi ng 2 million buyout. Kinasuhan na siya ng mga bangko sa Andorra dahil sa panlilinlang para sa utang ng mga De Velasco at ang kanyang legal debts ay nakakasakal, financially destroyed. Professionally tapos, walang gustong humawak sa kanya sa anumang firm sa lungsod. Ang ginawa ko sa gala ay sapat na para doon. Naging katatawanan na lamang siya. Isang babala na ibinubulong sa mga boardrooms at cocktail parties. Huwebes ng hapon nang dumating ang huling suntok. Papalabas na ako ng opisina, maaliwalas ang kalangitan. Nandoon siya naghihintay sa pasukan ng underground parking, nakasandal sa konkretong pader na parang multo. Mas mukha pa siyang masama kaysa noong gala, mas payat, lubog ang mga mata, ang kanyang mamahaling suit ay nakalaylay na tila hindi na sa kanya. Valeria, sabi niya na basag ang boses, humaharang sa daanan ko. Sumulong ng kaunti ang security team ko. Itinaas ko ang kamay ko. Okay lang. Tumigil ako 3 metro mula sa kanya. Ano bang kailangan mo, Mateo? Nagdesisyon na ang korte. Wala na tayong pag-uusapan. Parang awa mo na, sabi niya. Basag ang salita. Parang awa mo na. Kailangan mo nang itigil ito. Ang investment fund, ifo-force na nila ang lost sale. Ang mga bangko sa Andorra, nagbabanta ng criminal charges doon. Kahit ang nanay ko hindi na sumasagot sa mga tawag ko. Si Catalina, umalis na. Kinuha niya ang kung anumang natira sa apartment at umalis. Wala akong kahit ano, Valeria. Wala, tinitigan ko siya. Ang lalaking naging asawa ko. Wala akong maramdaman. Kahit katiting na awa. May trust fund ka. Mateo, kapag nabayaran mo na ako at naayos mo ang iba mong utang, baka may matira pa. Baka makakuha ka pa ng trabaho. Siguro, isang groteskong ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Trabaho. Oo, tama. Sumulong siya ng paika-ika patungo sa akin. Naging alerto ang security ko. Sinira mo ko. Kinuha mo lahat. Worth it ba?
Ang paghihiganti mo ba, worth it sa pagsira sa buhay ng isang tao? Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang gumawa niyan, sagot ko na may malamig na katumpakan. Ikaw ang gumawa ng lahat ng desisyon. Ang affair, ang mga kasinungalingan, ang kasal, pinili mong makinig sa nanay mo, pinili mong pagtaksilan ako, pinili mong gumawa ng fraud. Ngayon, pagdusahan mo iyan. Huminto ako. Ang tanging naiambag mo lang sa relasyong ito ay ang lakas ng loob mo. At ngayon, kahit iyon wala ka na. Isa ka na lang may utang. Ang bigat ng aking mga salita ang sumira sa kanya. Gumuho ang mukha niya. Hindi sa galit, kundi sa isang walang laman, walang katapusang puwang. At pagkatapos, sa gitna ng konkreto, kasama ang aking security team at isang mensahero bilang mga testigo, si Mateo Montenegro ay napaluhod. Parang awa mo na. Valeria, humihikbi siya. Patawad. Patawad talaga. Naging mahina ako. Naging bobo ako. Hindi ko kailanman siya minahal. Isang pagkakamali. Parang awa mo na. Itigil mo na. Gagawin ko kahit ano. Pipirmahan ko kahit ano. Hayaan mo lang akong huminga. Para na rin sa anumang pinagsamahan natin sa loob ng 8 taon. Please. Tinitingnan ko siya mula sa itaas. Itong basag na lalaki. Ito sana ang momentong pinapangarap ko noong una kong mapanood ang video ang absolute na panalo. Pero ang lasa ay parang abo lang. Tumayo ka, Mateo. Sabi ko na walang emosyon. Ipinapahiya mo lang ang sarili mo. Tapos na ang panahon ng paghingi ng tawad. Panahon na ng pag-aani. I-enjoy mo ang pinili mong buhay kasama si Catalina. Huminto ako. Ay, umalis na rin nga pala siya. Mukhang hindi ka magandang investment sa kahit na kanino. Nilampasan ko siya nang hindi na lumingon pabalik. Binuksan ng security ko ang pinto ng kotse. Umupo ako. Bago nila isara ang pinto, nakita ko siya ng huling beses sa side mirror. Nakaluhod. Ang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Nanginginig. Umarangkada ang sasakyan at humalo sa trapiko ng lungsod. Ang paghihiganti ang malamig na apoy na gumagabay sa akin sa loob ng maraming linggo ay nagsimulang maglaho. Hindi ito napalitan ng kaligayahan o ginhawa, kundi isang tahimik na kawalan at absolute na kasiguruhan. Tapos na. Nawala na siya. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa anumang buhay na maihahambing sa buhay na sinira niya. Nanalo ako. Ngayon kailangan kong alamin kung sino na ako nang wala ang labang iyon. Ang press conference ni Catalina de Velasco ay isang masterstroke. Hindi niya ginawa ito sa malamig na opisina o sa isang korte. Pinili niya ang isang maliit na art gallery sa Barcelona, isang paalala sa nakaraan ng kanyang pamilya. Nakasuot ng itim, elegante, seryoso, walang kinalaman sa kanyang wedding dress noong nakaraang buwan, nakaharap siya sa mga kamera mula sa buong mundo. Pinanood ko iyon ng live mula sa opisina ko, hawak ang baso ng malamig na tubig. Ang paghihiganti, natuklasan ko, ay pinakamasarap kapag ihinahain ng malamig. Ngunit ang makita ang iyong dating karibal na sumusuntok sa huling pagkakataon ay napaka-satisfying din. Ang pangalan ko ay Catalina de Velasco. Simula niya sa perpektong Ingles na may accent na nagpapabigat sa bawat salita. 1 buwan na ang nakararaan. Nagpakasal ako kay Mateo Montenegro sa ilalim ng ganap na peking mga sirkumstansya. Huminto siya. Tumingin ng diretso sa kamera. Pinaniwala ako ng kanyang ina, si Doña Leonor Montenegro, at ng desperasyon ng sarili kong pamilya na ito ay isang unyon na nakabase sa kapwa-respeto. Sinabi sa akin na ang una niyang kasal ay tapos na at na alam ng asawa niya. Lahat ay kasinungalingan. Ang mga mata niya ay matatag. Natuklasan ko ang katotohanan. Niloko ni Mateo Montenegro ang asawa niyang si Valeria Silva. Gumagawa ng peking krisis medikal para lumipad sa Marbella at sikretong pakasalan ako. Isa akong inosenteng naging bahagi ng panlilinlang. Nagbulungan ang mga mamamahayag. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya, mga email, recordings, at financial agreement sa legal team ni Senyora Silva at sa mga autoridad. Ako ay humihiling ng annulment. Isang boses mula sa manonood. Sinasabi niyo po bang binili kayo ng pamilyang Montenegro? Itinaas ni Catalina ang kanyang baba. Sinasabi ko na tinangka nila. May utang ang aking pamilya. Nag-alok ng kaligtasan sa pananalapi ang mga Montenegro kapalit ng titulo. Ako ang naging bargaining chip. Naniwala ako sa kwentong fairy tale.
Pero isa pala itong transaksyon. Huminga siya. Labis kong pinagsisihan ang idinulot na pinsala kay Senyora Silva na siyang pangunahing biktima. Nandito ako para humingi ng paumanhin sa publiko at para magsabi ng katotohanan. Inorkestra ito ni Leonor Montenegro, isinagawa ito ni Mateo Montenegro, at hindi na ako isang pawn sa laro nila. Nag-viral ang video. Mga headline, iskandalo. Ang pangalan ni Doña Leonor, na dating kasing kahulugan ng prestihiyo, ngayon ay kasing kahulugan na ng mapang-abusong panlilinlang. Naging katatawanan si Mateo. Si Catalina, sa isang hindi inaasahang twist, ay nakakuha ng simpatiya isang batang babae na ginamit ng sariling pamilya at niloko ng isa pang mas mapang-abuso na pamilya. Ang annulment niya ay mabilis na umaandar, lalo na sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay niya. Hindi sumagot si Doña Leonor ng may pagsuko. Sumagot siya gamit ang isang huling bugso ng galit. Hindi siya nag-email. Tumawag siya gamit ang isang bagong numero. Sinagot ko dahil na-curious ako. Isa kang gumagapang na ahas. Dura niya, wala na ang kanyang nakasanayang eleganteng tono. Wala ka bang ideya kung ano ang ginawa mo? Yung tangang Catalina na, yan inuulit ang mga kasinungalingan mo. Kinalaban mo siya sa pamilya niya, pati na rin sa akin. Sumandal ako sa silya ko. Hola Leonor, nakaka-recover ka ba ng maayos? Parang nalilinawan ang utak mo dahil sa hangin ng Barcelona ah. Huwag kang magmamatapang na bastusin ako. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Sinira mo ang pangalan namin. Para saan? Dahil hindi mo kayang mapanatili ang isang lalaki? Dahil hindi ka naging sapat? Ang mga insulto ay wala nang bigat sa akin. Wala akong sinira, Leonor. Kayo ang sumira. Sinubukan mong i-trade ang anak mo para sa isang titulo at ilusyon ng class na kailanman ay wala ka. Pumalpak ka ng matindi. At ngayon alam ng buong mundo iyon. Nakahinga siya ng malakas. Idedemanda kita para sa defamation. Ikaw at ang gold digger na si Catalina. Ililibing ko kayo sa mga demanda. Hanggang sa wala nang matira sa inyo. Pwede mo subukan, kalmado kong sagot. Pero ang pera mo ngayon ay nakalaan pambayad sa aking legal fees at sa pagdepensa laban sa mga kaso ng bangko, sa Andorra at ng investment fund. Kung ako sayo, mag-ipon ka na lang, Leonor. Mahal ang maging kapitapitagan at kalalabas lang ng balita na social bankrupt na kayo, katahimikan. Nang magsalita siyang muli, hindi na iyon galit. Mas malala pa. Hindi kanya kailanman minahal, sabi niya. Naging kayo dahil sa awa at dahil sa pera mo. Sinabi ko sa kanya na idikit ang sarili niya sa matalinong may kapital. Sabi ko sa kanya, kapaki-pakinabang siya. Palagi ka nalang ginagamit na gamit lang. Ginawa ang mga salitang ito para makasira, pero hindi tumalab. Parang isang kumpirmasyon pa ito. Alam ko, sagot ko. At ang pag-amin na iyon ay parang nakapagpabuwag sa kanya. At ikaw ay isang medyo mahinang estratehiko, Leonor. Naging gahaman ka. Gusto mo ng bagong yaman at lumang pangalan. At akala mo pwede mong itapon na lang ang taong lumikha ng yamang iyon. Yan ang pagkakamali mo. Huminto ako. Hindi ako naging gamit lang kailanman. Ako ang mismong pandayan. Forge, at kayo ng anak mo ay pumasok ng direkta sa apoy. Tumayo ako. At ngayon, excuse me lang, pero may totoong kumpanya pa akong patatakbuhin. Huwag ka nang tatawag ulit. Binaba ko ang telepono at ini-block ang numero. Tapos tinawagan ko si Alejandro. Kakabanta lang ni Leonor na magdedemanda ng defamation. Gusto kong unahan siya. Kumuha ka ng file ng lawsuit laban sa kanya. Emotional damage, conspiracy for fraud, interference sa kasal ko. Wala akong pakialam kung manalo ito. Gusto ko ng discovery process. Gusto ko lahat nasa ilalim ng sikat ng araw. Isang mababang tawa ang lumabas kay Alejandro. Gagawin ko na. Ang banta na iyon ay sapat na para siya umatras, at nagkaganoon nga, sa posibilidad na ma-expose ang mga email niya, pinansyal, at pribadong buhay, sumuko si Doña Leonor. Ang abogado niya, ibang abogado kumpara sa kay Mateo, ay nakipag-ugnayan kay Alejandro. Gusto nila ng settlement. Ang presyo ay isang pampublikong public apology, nakasulat, at isang commitment na hindi na nila kailanman kokontakin ako ni babanggitin man ang pangalan ko. Kapalit niyon, iuurong ko ang kaso. Gumawa ng draft si Alejandro ng apology. Napakahamak at perpekto nito. Ako, si Leonor Montenegro, ay nagpapahayag ng labis na pagsisisi
sa pinsalang idinulot kay Valeria Silva sa pamamagitan ng aking mga aksyon at mga aksyon ng aking anak na si Mateo. Ang mga kaganapan kaugnay ng kanyang pagpapakasal sa Marbella ay bunga ng aking maling paghuhusga at maling komunikasyon. Ako ay humihingi ng paumanhin ng walang pasubali para sa anumang pighating na idulot ko. Hindi iyon ang buong katotohanan. Pero sapat na iyon. Pumirma siya. Inilathala namin ito. Ang mga headlines ay maikli at nakakamatay ang huling saksak sa kanyang reputasyon. Paglipas ng 1 linggo, nakaupo ako sa harap ni Mateo sa opisina ni Alejandro. Ang huling pirma, diborsyo, financial agreements, lahat. Para siyang multo na mas payat at tumanda, blanko ang mga mata. Sa tabi niya ay si Carlos Ruiz, ang abogado niya, bakas ang pagiging hindi komportable. Tahimik kaming pumirma. Mekanikal, ang tunog lang ng panulat sa ibabaw ng papel, tapos ang stamp ng notaryo. Ang kasal na nagumpisa sa civil registry 8 taon na ang nakararaan ay nagtapos sa isang tuyong click. Kinuha ni Ruiz ang kanyang mga dokumento at umalis. Hindi gumalaw si Mateo. Nakatingin siya sa mesa. Tapos na, Mateo. Sabi ko sabay tayo. Pwede ka nang umalis. Tiningala niya ako, at sa isang iglap, bumalik yung matandang powerless rage. Sinira mo ako. Sabi niya, may basag na boses. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang pera, ang pangalan ko, ang nanay ko hindi na kumakausap sa akin. Si Catalina. Ginawa mo siyang armas. Wala akong natira. Hindi ako umupo, tiningnan ko lang siya. Hindi, Mateo, ikaw ang gumawa niyan. Siniguro ko lang na walang ibang maglilinis ng kalat mo. Kinuha ko ang kopya ko ng divorce papers. Enjoy mo ang buhay na pinili mo. Huminto ako, hinayaang manigas siya. Ay oo, iniwan ka pala niya rin. Mukhang walang may gustong produkto ng ambisyon ng nanay mo, kahit pa siya. Tumalikod ako. Naglakad patungo sa pinto. Hawak ko ang seradura. Pinigil ako ng boses niya. Hindi ito sigaw. Isang basag na bulong. Mayroon bang parte sa nakaraang 8 taon na ito ang naging totoo para sa iyo? Hindi ako humarap. Inisip ko ang mga unang taon, ang mga pag-uusap, ang mga pangarap, lahat ng pinaniwalaan ko. Ang sagot ay komplikado. Pero hindi siya nararapat sa komplikadong sagot na iyon. Ang prenup ay naging totoo, sabi ko. Binuksan ko ang pinto. At ito rin, lumabas ako at iniwan ko siyang mag-isa, kasama ang pagkawasak ng buhay niya. Naglakad si Alejandro sa tabi ko sa pasilyo. Malinis, epesyente. Tapos na ba? Tanong ko. Legally, financially, and socially? Oo, wala na siyang halaga. Siguro lilipat na lang. Yan sa isang murang sulok ng Europa. Mabubuhay siya sa kung anuman ang matira at tuluyang mawawala sa paningin. Si Leonor ay magkukulong na lang sa estate nila sa Segovia at magpapanggap na wala nitong nangyari. Makukuha ni Catalina ang annulment niya, patuloy ni Alejandro. Magsusulat siya ng libro tungkol sa karanasan niya at magiging minor celebrity para sa mga babaeng niloko ng mayayamang pamilya. At ikaw? Huminto siya sa tapat ng elevator. At ikaw? Babalik sa pagiging Valeria Silva. Kung sino ka man talaga, bumukas ang mga pinto. Pumasok ako. Nagsara ang elevator. Nawala ang magandang pasilyo. Naiwan na ang legal battlefield. Ang pagbaba ko ay tahimik at makinis. Mag-isa ako. Bumalik ang kawalan. Ang malawak at malalim na katahimikang iyon. Ngunit ngayon, naiiba na ito. Hindi ito dahil sa kawalan niya o sa kawalan ng giyera. Ito ay isang espasyo na walang nagmamay-ari. Walang plano. Nakakatakot at nakaka-excite. Tapos na ang digmaan at nanalo ako. Lahat ng layunin ay nakamit, lahat ng kaaway ay natalo. Ang susunod na mahirap, ang magdesisyon kung ano ang itatayo ko mula sa kapayapaang ito. 1 taon matapos, sa mismong araw na napanood ko ang video sa Instagram ni Sofia, nasa backstage ako ng IFEMA Madrid. Naririnig ko ang murmurs ng 3,000 tao mula sa likod ng kortina. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang lumang paalala. Keynote Tech Fusion Summit. 10 a.m. Sa ilalim nito, isang bagong email. Sender. Forbes. Subject. Final approval. Cover in 5 minutes. Señora Silva.
Bulong ng isang kinakabahang production assistant na hawak ang clipboard niya. Tumango ako nang hindi nag-aalis ng tingin sa phone. Binuksan ko ang email. Nakita ko ang pinal na cover. Isang high contrast na litrato ko sa balkonahe ng bagong penthouse ko sa Barrio de Salamanca. Ang headline, Valeria Silva, ang investor na nagtayo ng imperyo mula sa abo. Subtitle, kung paano niya pinalitan ang isang personal na pagtataksil para maging isang €500 milyong venture capital fund na nakatuon sa mga tech na pinamumunuan ng mga babae. Ngumiti ako. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa isang perpektong estratehiya na gumana. Ang ngiti ng isang tao na nakikita ang mga plano niya na nangyari eksakto kung paano niya ito plinano. Nakita ako ni Lucia na nakasandal sa mga kahon sa gilid. Ang cover? Ang cover. Kumpirma ko habang ipinapakita ang screen sa kanya. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Tulad ng dapat asahan. Handa ka na bang pumunta doon? At idumi na ulit ang lahat? Handa na bang magsalita tungkol sa paglago ng Synapse Fund 2 at ng ating bagong investment thesis para sa artificial intelligence na naka-apply sa climate? Sagot ko habang tinatago ang phone. Lahat ng iba pa. Ingay lang yon. Nagsenyas na ang stage manager. Lumabas ako. Mga ilaw. Palakpakan. Ngunit ngayon, iba na. Isang taon na ang nakararaan. Palakpakan lang ito ng politeness. Ngayon, solid ito. Tunay. Ako ang main event. Tumayo ako sa podium. Absolute center. Walang notes. Isang taon na ang nakararaan. Simula ko nang may matatag na boses. Ang aking personal na buhay ay sumabog sa publiko dahil sa isang nakakabagot na kwento ng matinding kayabangan ng mga lalaki at isang masamang pagpaplano. Tawanan mula sa madla, pagkakilala. Ang kwentong iyon ay naging alamat na. At sa mga abo ng lahat ng iyon, natagpuan ko ang isang bagay na interesante. Kalinawan. Nagsalita ako sa loob ng 30 minuto. Katatagan, patterns, desisyon, teknolohiya, kapital. Mga founder na binaliwala ng sistemang hindi naman idinisenyo para sa kanila. Inanunsyo ko ang pagsasara ng aking bagong pondo, Etelade Capital, hango sa pangalan ng isang haring nagtayo ng mga kuta at tumalo sa mga mananakop. Naintindihan nila iyon, pinagdiwang nila ito. Ang mga tanong ay tumpak, market, risk, strategy. Wala tungkol sa diborsyo. Ito ang teritoryo ko. Hindi na isang hawla, kundi ito. Pagkatapos noon sa backstage, binigyan ako ni Lucia ng isang baso ng champagne. Perpekto, gaya ng dati. At ang pangalang Etelade, brilliant. Kumusta naman yung isa? Ang isa na iyon ay ang huling natitirang piraso ng nakaraan. Sarado na. Sagot ko. Si Mateo ay lumipat sa isang 1-point bedroom apartment sa Melilla noong isang buwan. Huwag mo nang itanong kung bakit doon. Siguro doon ang may pinakamurang flight galing Marbella. Ngayon ay nagtatrabaho na lang siyang legal consultant para sa mga mumurahing subsidy claims para sa maliliit na negosyo, pabor mula sa kaibigan. Sumimsim ako sa aking alak. Si Leonor, praktikal na naka-quarantine sa asyenda niya sa Segovia, puro bayarang katulong lang ang kasama. Ang mga kaibigan niya naglaho matapos lumabas ang kwento sa publiko. Ang trust fund nila ay nakatenga dahil sa litigation kasama ng mga bangko. Hindi sila bangkarote, pero hindi na rin umaagos ang pera na katulad noon. At si Catalina, naging mapanukso ang ngiti ni Lucia. Pumirma siya ng publishing deal worth 6 na figures. Titulo ng libro, Mula sa Pon Patungo sa Reyna. Tumango ako. Isang uri ng hustisya. Hindi nakakabinging pagsabog, walang masyadong drama. Pero sapat na. Nag-vibrate ang personal phone ko. Bihira ko na lang itong gamitin. Pero ngayon ginamit ko. Unknown number, isang mensahe. Valeria, alam kong ayaw mo akong marinig. Hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat. Nasa isang bar ako sa Melilla, habang nakatingin sa ulan. Tapos na ang lahat. Ang nanay ko ay naging anino na lang. Ang buhay ko ay naging katatawanan. Araw-araw ko naiisip yung kapilya na yon. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa'yo, sa mukha mo. Nang umalis ako noon, inisip ko na needy ka. Naging idiot ako, naging mahina, naging lahat ng bagay na kinamumuhian mo. Sinira ko ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko para sa pantasya ng iba.
Ibinenta ako ng nanay ko. Walang katuturan ang pagsusulat na ito. Nagsisisi lang ako. Sana maging masaya ka talaga. Sana nakapagtayo ka ng isang magandang bagay mula sa mga nasirang buhay na iniwan ko. Deserve mo ng mas maganda kaysa sa akin, Mateo. Binasa ko ng 2 beses. Self-pity, drama. Umaarte pa rin siya kahit na bumagsak na. Dati sana itong lumikha ng galit o isang malamig na sagot emisula sa akin. Pero ngayon, wala. Ingay lang ito. Binura ko agad. Iniblock ko ang number. Ang huling sinulid, putol. Binura mo ba? Tanong ni Lucia. Isang multo, sagot ko. Sinusubukan lang manirahan sa isang bakanting bahay. Nang gabing iyon, nagdiwang kami hindi sa isang exclusive club, kundi sa isang maingay, bagong bukas, at sikat na restaurant sa Barrio de las Letras na pagmamay-ari ng isa sa aking mga female founders. Nandoon ang team ko, si Alejandro Vargas at si Diego Torres, na ngayon ay nakakapagtakang nakikipagkwentuhan na ng personal details kay Lucia at ang iba pang nagniningning na babae mula sa mga negosyong pinondohan ko. Ang hangin ay may enerhiya, ideya, tawa, kumakalansing na mga baso. Hinaharap, sa kabisera ng aming mahabang mesa, tumayo si Lucia, itinaas ang kanyang baso, tahimik, nang unti-unti ang lahat. 1 taon na ang nakararaan, simula ni Lucia nang may mas malakas na boses. Nakita ng kaibigan ko ang pagkasunog ng mundo niya dahil sa isang duwag na asawa at isang manipulative na biyenan. Maraming tao sana ang pumayag na masunog at mamatay kasama ng apoy na iyon. Tatanggapin sana ang settlement, hihilumin ang sugat, at magtatago na sa liit. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay makinang, pero hindi siya umiiyak. Hindi. Ang babaeng ito ay hindi lang pinatay ang apoy. Kinuha niya ang mga abo, ginawa niyang panggatong, at nagtayo siya ng isang napakatibay na balwarte. At sa kanya binuksan ang mga pintuan nito para magtayo ng mga kaharian para sa atin lahat. Itinaas niya ang baso niya. Kaya ako ay nag-aalay ng toast para kay Valeria ang reyna, na nagtayo muli ng kanyang kastilyo at nagpa siya na maging bangko para sa lahat ng mga iba pang reyna na mayroong magagandang plano. Napakalakas ng palakpakan. Kumalansing ang lahat ng mga baso sa paligid ko. Tumayo ako. Na-touch hindi sa salita kundi sa mga tingin nila. Walang awa doon, walang mali siya, puro respeto lang, at ambisyon na sabay naming niyayakap. Salamat Lucia, sabi ko ng matatag ang boses. Tiningnan ko sila. Ngunit ang toast na ito ay hindi para sa akin. Para ito sa kalinawan. Para ito sa pagkaalam kung paano kilalanin ang isang masamang investment bago pa mahuli ang lahat at pagkakaroon ng lakas ng loob na tanggalin agad ang lugi. Para ito sa paglalagay ng natitira mong enerhiya sa isang bagay na magbibigay sa iyo ng tunay na return sa negosyo at sa buhay. Itinaas ko ng mataas ang baso ko. Para sa mas magagandang desisyon. Para sa mas matalinong investment. At para sa pagtatayo ng isang bagay na walang sino man ang makakakuha sa atin, kundi ang sarili nating mga kahinaan. Salud! Salud! Tugon nilang lahat. Umalingaw-ngaw ang tunog nila sa buong restaurant. Kalaunan, nang ang gabi ay nagsisimula ng kumalma, lumabas ako ng sandali. Kailangan ko ng katahimikan. Ang hangin sa Madrid ay sariwa. Ang kalangitan ay maliwanag. Ang lungsod ay nakalatag sa harapan ko, na parang isang circuit ng ilaw, na nagbibigay ng walang katapusang posibilidad. Inisip ko ang nakakabinging katahimikan sa bahay noong nakaraang taon, ang pag-eko ng pagsasara ng pinto, ang galit, ang pagpaplano, ang digmaan. Naging matamis ang tagumpay. Naging kinakailangan. Ngunit ito ang bulungan at tawanan sa likuran ko. Ang nagniningning na lungsod sa harapan ko. Ang kalma na nararamdaman ko ngayon sa loob. Ito ang mas maganda. Ang paghihiganti pala ay hindi natatagpuan lang sa pagpapakawala ng atake. Nasa katalinuhan ito, nasa pasensya, sa ganap na pagtanggi na maging biktima na ulit ng iba kailanman. Mateo, Doña Leonor, ang dating huwad na gintong buhay na iyon kabanata sarado na. Isa na lang case study. Hindi na ako ang babaeng pinagtaksilan. Ako na ang arkitekto ng kung ano ang susunod. Ang kastilyo ay naitayo na. Ang kaharian ay ligtas. At ang hinaharap, sa kauna-unahang pagkakataon, ay ganap at lubos na naging akin. Lumingon ako, bumalik pabalik sa liwanag, pabalik sa ingay, suot ang isang malinis na ngiti, walang mga multo.
tanging ang malinaw at nakakasilaw na pangako ng lahat ng paparating pa lang.